Ito ang tansan ng lata mula sa unang date namin ni Tian. Pinapadesenyo ko ito kay Tita Catherine para maging singsing. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin ko ang sarili kong pinaghirapan para sa isang regalo. Tian, magugustuhan niya ito sigurado. Bunso, hindi ba ito ang huling araw mo sa trabaho? Pwede ka namang hindi na pumasok. Hindi pwede. 2 buwan ang sinabi ko. 2 buwan. Kahit isang araw, hindi pwedeng kulang. Siya ang anak ng pinakamayamang pamilya, pero gustong-gusto niyang magtrabaho bilang waiter sa sarili nilang hotel. Ang buhay ng mga mayayaman talagang kakaiba. Yifan. Ito ang Bojen Restaurant, ang #1 sa buong lungsod. Sistema ng membership ang gamit dito. Hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Tito Xie, narinig ko kay tatay, ang net worth ng mga miyembro dito ay 10 milyon pataas. Siyempre naman, dita. Kaarawan ng ate ko. Pinagbukan mo siya ng napakagandang restaurant. Pero nung kaarawan ko, hindi mo ako pinagbook. Ang labis mong pagpapabor. Hoy, malaki ang naitulong ni Yifan. Kung hindi ako mag-aaksaya ng ganito. Dahil pala kay Kuya Yifan. Kuya Yifan, nakikinabang pala ako sa'yo. Sauswan, kaarawan ngayon ni Tian. Basta masaya siya, okay na. Kuya Yifan, pasok na tayo. Tara. Ma'am, ipapakilala ko po sa inyo ang pinakasikat na alak ng aming hotel, ang Macallan 1926. Huy, hindi ba iyan ang nobyo ni Tian? Bakit siya nandoon bilang waiter? Nobyo ni Tian? Paano nangyari yon? Paano magkakaroon ng waiter bilang nobyo ang ate ko? Totoo ang sinabi ni Yifan. Magandang araw po. Tawagin mo para paglingkuran tayo. Ikaw. Ginoo, may na-offend ka ba? May ilang tao doon na ikaw mismo ang hiniling na magsilbi. Mukhang may masamang balak ang mga yon. Baka naman pwede kong tanggihan sila para sa'yo. Ayos lang. Pupuntahan ko sila mamaya. Yifan, nandito. Ito ang Platinum Gen Restaurant, ang pinakamarangya at sikat, ang Romane Room. Tara, pasok na tayo. Magandang araw po. Ito po ay eksklusibong private room para sa mga SVIP. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Ganun ba? VIP kami dito. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Pasensya na po. Bawal po talaga ayon sa patakaran ng restaurant. Alam mo ba kung sino ako? Ipatawag mo ang inyong manager? Tito. Baka pwedeng huwag na lang. SVIP lang talaga ang pwedeng pumasok dito. Hindi pwede. Kapag ayaw akong papasukin, lalo akong gustong pumasok. Ano pong nangyayari? Si Manager Zhang. Ito pong mga VIP ay gustong pumasok sa Romane Room. Tingnan mo. Buksan mo ang pintuang ito. Pupunta kami sa loob. Magandang araw po, Ginoo. Kayo po ay VIP, pero ang Romane Room namin ay para lang sa mga SVIP. Ikaw. Tian. Lu Chen. Bingi ka ba? Dalhin mo na kami sa Romane Room. Tuloy po kayo. Ayos, ganyan dapat. Wow, talagang top class ang private room. Ang ganda at sosyal talaga. Tito Xie, hindi ko akalain na ganito kalaki ang impluensya mo, na makakapagdinig kami sa Romane Room. Kuya Yifan, sa susunod, marami ka pang dapat hangaan sa tatay ko. Yung ibang tao, ang kapal talaga ng mukha. Pagpasok pa lang, nakaupo na't umaasa na lang sa iba. Ang ibang tao talaga napakakapal ng mukha. Pagpasok pa lang, gusto agad makinabang ng walang hirap. Lu Chen, anong ginagawa mo dito? Dito ako nagtatrabaho. Tatay Xiaoxuan. Ito ang nobyo ko, si Lu Chen. Kaklase ko rin siya sa universidad. Lu Chen. Ito ang tatay ko at iyon ang bunso kong kapatid. Kumusta po? Kumusta? Tian, may nobyo ka na pala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Tay, balak ko sanang ipakilala siya sa iyo pagkalipas ng ilang panahon. Part-time lang ang trabaho ni Lu Chen dito. Napakagaling niya. Nakakakuha siya ng scholarship taon-taon. At saka siya ay scholarship. Magkano ba ang halaga niyan? Sapat ba yan para makabili ng isang damit ko? Ang suot mong damit na yan ay high-end fashion ng BL. Noong nakaraang taon, ang presyo niyan ay nasa 30,000 hanggang 50,000 yuan. Ang scholarship ko sa isang taon ay 20,000 lang. Talagang
hindi sapat para sa buong kasuotan mo. Hindi ko inakala ikaw na isang dukhang estudyante ay napakaalam sa mga mamahaling brand. Nagpapaloko ka ba sa ate ko para bilhan ka niya? Xiaoxuan, anong pinagsasabi mo? Hindi ganoon si Lucien. Hindi bagay sa magandang lugar. Lucien, tulungan kita. Shit yan. Umupo ka diyan. Ang pinagpalang anak kong babae ay naglilingkod dito. Ano ba naman yan? Okay lang. Trabaho ko ito. Tara, Lucien. Sabay tayong kumain. Hoy, ito ang #1 restaurant sa Haishi. Katulad niya, bilang waiter lang makakapasok dito. Karapat dapat ba siyang umupo at kumain? Xiaoxuan. Nobyo ko si Lucien. Pwede bang pakibaitan mo siya? Lucien, bata pa kasi ang kapatid ko. Huwag mo sanang isipin ang sinabi niya. Tayo na. Oh, Tian? Ito, regalo ko sa iyo para sa birthday mo. Buksan mo at tingnan mo. Hala, hindi ba ito yung tansa ng soft drinks can mula sa ating unang date? Ginawa mo itong singsing. Ang ganda. Ate, walang logo tong bagay na to. Halatang galing sa bangketa. Para lang lokohin ang tanga mong to. Hindi ito galing sa bangketa. Ipinagawa ko ito sa isang designer. Ikaw, isang waiter lang. Kaya mo bang bumili ng custom made? Simbolo ito ng pagmamahal ni Lucien. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Kung kakain, kumain na lang tayo ng maayos. Hindi pa tayo umu-order ng alak. Heto, ikaw na ang umorder. Papa-orderin mo siya ng alak? Marunong ba yan sa alak? Ah, oo. Nakalimutan ko. Malamang unang beses mo lang kumain sa ganito kayaman na restaurant. Yung menu dito, sa Ingles lahat. Malamang hindi mo maintindihan. At yung mga alak dito, napakamahal ng presyo. Baka matakot ka. Ako na lang. Sir, bigyan mo ako ng pinakamahal na alak ninyo. Madalas ko iinumin. Yamazaki, 55. Yamazaki, 55. Sipo, sir. Ay, hindi ka pa nga graduate. Nagtatrabaho ka na bilang waiter. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho. Mukhang mahirap ang buhay ninyo sa bahay. Hindi po mahirap ang buhay namin, Tito. Pero nasa hustong gulang na ako ngayon. Kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Kaya ayaw kong umasa sa pera ng pamilya. Hanga ako sa pagiging independent mo. Talagang hanga ako. Ayaw ko rin namang sirain ang kumpiyansa ng mga kabataan. Pero, ang isang puno ay hindi gubat. Kung wala kang magandang background ng pamilya na magiging suporta mo, mahirap magtagumpay ang isang tao ng mag-isa. Ako, naplano ko na ang magiging daanan ni Tian. Ang landas na dapat niyang tahakin. Pagka-graduate niya, babalik siya para pamunuan ang kumpanya ng pamilya. Pa, malayo pa ang graduation ko. Binata, ilan kayo sa pamilya? Ano-ano ang trabaho nila? May maliit lang kaming negosyo sa pamilya. May lolo ako at 3 ate. 3 ate. Mas marami ang babae kaysa lalaki ano? Kaya pala nag-waiter ka na lang. Maliit lang ang negosyo ng pamilya. Malamang hindi kalakihan ang kinikita. Baka konti lang ang mamanahin mo. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko. Sa kalagayan ng pamilya mo, wala namang mamanahin. Ano? Aking 3 ate ay mabait sa akin. Huwag kayong manghula ng walang basihan. Ang sitwasyon sa aking pamilya. Kumain na lang kayo. Bakit palagi inaapi si Lucien? Ayos lang, Tian. Ay. Anong ginagawa mo? Tito, ayos ka lang ba? Lucien, anong ginagawa mo? Ikaw ang unang gumawa ng masama. Ikaw pa ang nagreklamo ng walang dahilan. Tama na, ako sa gabi. Dapat sumama sa hapunan ng pamilya. Lu, ako sa gabi. Ang panganay na babae ng pamilya, Lu, napakahalaga ng etiketa sa kanya. Ang damit ko ay napakarumi. Paano na ako pupunta? Tito, huwag kang magalit. Hindi ko talaga sinasadya. Kasalanan ni Lucien itong batang ito. Ay, Anong ginagawa mo? ganito na lang. Tatay, tingnan mo si Lucien. Ito. Ang kanyang pag-iisip at kakayahan sa paggawa. Ang galing. Pupunta muna ako sa banyo. Tito, sasamahan kita. Naiwan ko ang aking cellphone sa banyo. Kunin mo para sa akin. Data.
Hindi ba nakalimutan ang cellphone? Aalis na agad. Tito, pasensya na. Hindi ko nakita ang cellphone mo. Katulad ko, mga paraan para malutas ang mga bagay. Marami, talagang hindi kailangan. Ang ganyan mong mga diskarteng, hindi nararapat. Harapin mo ang realidad, probinsyano. Ikaw kumpara sa amin. Talagang hindi, mga taong nasa iisang mundo. Xietian, dapat mong maintindihan, sa pagpili ng mapapangasawa, dapat kang maging mapagmatyag. Huwag mong kalimutan, ang lagi mong pinapangarap. Ano ang kinabukasan? Huwag mo akong pilitin na paulit-ulit na ipaalala sa iyo. Alis na. Ang mga taong hindi pa nakakapunta sa entablado, ang siyang nangangailangan ng entablado. Ang mga taong tunay na may class, hindi basta-basta naapakan ang iba. Tito, salamat sa iyong pag-aasikaso. Sa ibang araw, dadalawin kita ulit. Mag-ingat ka sa biyahe. Siya nga pala, Mr. Shi, ang aming Bojen, ang pinakamahal na alak, hindi ang Yamazaki, 55, kundi ang Macallan, 1926. Lucien, pasensya na. Suplada, bilis. Sumakay ka na. Hindi ko rin alam. Ano ang nangyari sa kapatid ko at tatay ko? Karaniwan, hindi sila ganyan. Okay lang yan. Basta kasama kita. Ano mang hirap, hindi ako matatakot. Lucien, huwag kang mag-alala. Ako'y mananatili. Habang buhay na nasa tabi mo. Tatay, ang ate ko ay napasubo sa lalaking ito. Naakit ng husto at naglakas loob pa siyang sumagot sa iyo dahil sa kanya. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Mahalaga rin ang oras ko, kaya't diretsahan na lang tayo. Ikaw at ang anak kong babae ay hindi magkatapat sa lipunan. Gusto kong iwan mo si Tian Tian. Huwag mo na siyang guluhin. Tito, inimbitahan mo ako rito sa kapehan para sabihin ito. Alam ba ito ni Tian Tian? Hindi mahalaga ang opinyon niya. Bata pa siya. Hindi niya talaga alam bilang panganay ng pamilya Xie kung ano ang responsibilidad niya. Ang pamilya namin sa Haishi ay tunay na mayaman at makapangyarihan. Ang katulad mong galing sa karaniwang pamilya ay hindi karapat-dapat kay Tian Tian. Kahit na ikaw ay magpakasal dito, bilang lakad ay ayaw ko. Payo ko sa'yo, kalimutan mo na yan, ngayon din. Nabanggit na ito sa akin dati ng ate ko. Ang pamilya Shi sa Haishi ay matagal nang maganda sa labas, bulok sa loob. Hindi ito matatawag na tunay na mayakaya. Ako, ipinagkasundo ko na si Tian Tian kay Sheng Yifan, ang panganay na lalaki ng kilalang pamilya Sheng Yifan. Pagdating sa pamilya, pinag-aralan at itsura, wala kang maihahambing sa kanya. Narito ang 1,000,000 piso. Binata, payo ko sa'yo, huwag kang magpaloko. Kunin mo ang perang ito at agad-agad na iwan mo si Tian Tian. Kung hindi, sisiraan ko ang pangalan mo. Sa Haishi, hindi ka na makakagalaw. Hindi sapat. Hemp. Siya. Dagdagan ko ng 2,000,000. 3,000,000 piso lahat. Sapat na yan, di ba? Binata, huwag kang masyadong mapag-imbot. Parang gustong-gusto mong gamitin ang pera para patahimikin ang tao. Ang mga katulad ninyo ay dapat magpasalamat na may gustong gumastos ng pera para sa inyo. Sa isip pala ninyo, ang kaligayahan ng anak ninyo ay tanging 3 milyon lang ang halaga. Ngunit para sa akin, ang kanyang kaligayahan ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Paumanhin, hindi ko iiwan si Tian Tian. Pag-ibig. Ang pag-ibig ng mga kabataan ay walang halaga. Hindi tayo magkaiba ng mundo. Ang pamilya ninyo ay hindi talaga karapat-dapat sa pamilya namin. Alam ba ninyo kung ano ang kalagayan ng pamilya ko? Sa tingin ko, hindi na kailangan yon. Hindi sinabi sa'yo ni Tian Tian, di ba? Malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Kung talagang mahal ka niya, iiwan ka ba niya at lalayo sa'yo? Tian Tian, Mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Alam mo na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Una, balak kong sabihin sa iyo. Pero, natatakot kasi ako na tutol ka. Alam mo naman, ang biotech at medisina,
Kailangang mag-aral sa ibang bansa para mas umasenso pa. Alam mo, ang pangarap ko ay gawing mas abot kaya at mas epektibo ang mga gamot. Siyempre, susuportahan kita. Pero, hindi mo dapat itinago sa akin. Pasensya na, Pasensya na. Huwag kang magalit, okay lang. Dati, laging kinakabahan. na baka hindi ako tanggapin ng lolo at mga ate mo. Buti na lang at determinado siya. Kapag natapos na ni Tian ang pag-aaral niya, hihingin ko ang kamay niya. Sinusumpan ko, Lu Chen, Pag alis ko, magtutuon lang ako ng pansin sa pag-aaral. Pagkatapos kong graduate at umuwi, magpapakasal tayo. Hindi ako magpapakasal sa iba, ikaw lang. hihintayin kita. Tian. Sa pag-aaral mo sa ibang bansa, magsumikap ka. Kapag nakapagtapos ka na, hahanapan kita ng ama ng isang mabuting asawa. Tapos, pamamahalaan mo na ang negosyo ng pamilya. Maaga na ang oras. Kailangan mo nang sumakay sa eroplano. Tian. Ang kapal naman ng mukha. Ng lalaking ito, parang palakang nangangarap maging gansa. Tian, si Etienne. Kailangan mo nang sumakay sa eroplano. Lu Shen, Hintayin mo ako, ha? Umalis na si Tian. limang taon siyang mawawala. Wala namang pag-asa sa inyong dalawa. Bitawan mo na. Hihintayin ko siyang bumalik. Dapat tingnan mo muna ang sarili mo. Sa salamin, isang waiter, nangangarap ang makapag-asawa ng mayaman. Panaginip lang yan. Lu Xing. Ay! Lu Xing. Ate. Ang laki ng pagkakataon. Ay, Lu Xing. Lu Xing, bakit ka tumatakbo nang makita ako? Chen, kolehiyala ka na ngayon. May plano ka na ba para sa hinaharap? Kailangan mo ba ng tulong ng lolo mo at ng mga ate mo? Lolo, hindi na po kailangan. Nagparehistro ako ng bagong kumpanya. Espesyalista sa biopharmaceuticals. Hindi nyo na po ako kailangang tulungan. Kaya ko po itong mag-isa. Talagang karapat-dapat kang maging apo ko. Nakakapagtatag na ng sariling kumpanya. May ambisyon ka. Gusto kong maghanda ng daan para kay Tian. Kapag bumalik siya, ibibigay ko sa kanya ang kumpanya. Lolo, may klase pa po ako mamayang gabi. Mauna na po ako sa klase. Lolo, paalam po sa mga ate. Papahatid kita ng driver. Ang bata naman ito. May nobya na si Lucien ngayon, kaya may mga bagay na hindi niya masabi ng diretso sa inyo. May nobya na ba talaga siya? Sino? Bakit wala akong kaalam-alam? Huwag kang mag-alala, bata pa siya ngayon, naglalaro lang yan. At saka, ang nobya niya, hindi magtatagal yan. Alam niyo ba kung bakit siya pumunta sa airport ngayon? Para lang ihatid ang nobya niya sa ibang bansa? Ano? Akala ko si Bunso ay susundo sa akin. Alam niyo ba kung sino ang kasama ng nobya niya sa pag-alis? Sino? Ang panganay na anak ng pamilya Sheng, si Sheng Yifan. Ang pamilya ng nobya ni Xiao Chen ay nasa medical business at ang pamilya Sheng ay hawak ang maraming core technologies. Malalim ang pagkakatalinang interes ng dalawang pamilya, hindi basta-basta. Ang babae naman ito, nasa kanya na ang isa, nasa iba naman ang tingin, hanggang sa mga api sa bunso kong kapatid. Hahanapin ko siya ngayon para pagbayarin. Huwag kang magmadali. Si Chen ay batang may sariling desisyon. May mga bagay na kailangan niyang maranasan mismo para siya'y lumaki. Salamat sa inyong lahat. Tian, anong ginagawa mo? Nag-o-intern ako ngayon sa isang kumpanya. Ang mga tao sa kumpanya ay napakabait sa akin. Tian. Miss na miss kita, Tian. Miss mo ba ako? Hindi mo na kita kakausapin. Hinahanap ako ng advisor ko. Yifan, Presidente Lu, 5 taon na ang nakalipas,
Nilihim ko kay Tian ang pagtatatag ng Tianchen Pharmaceuticals. At siya naman ay naging punong mananaliksik ng isang biological laboratory sa Germany. Sa pagkakaroon ng mga ito, tiyak na tatanggapin siya ni Lolo at ng mga ate ko. Ngayong gabi, inaanyayahan ko ang aking pamilya na maging mga saksi sa kasal. Tian, ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para salubungin si Tian sa kanyang pag-uwi. Ito ay lipunan ng mga mayayaman. Hindi ito lugar para sa isang probinsyanong dukha tulad mo. 5 taon na, hindi ka pa rin sumusuko? Ang Tian ngayon ay hindi na ang Tian ng 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba't ikaw ay nananaginip pa rin na maging manugang ng pamilyang Xie? Pero, mabuti na lang at dumating ka ngayon. Sakto, para makita mo ang malaking agwat sa pagitan namin, mga taong nasa mataas na lipunan. Tama ka. Sa pagitan mo at ko, talagang may agwat. Lucien, isinusumpa ko, pagkatapos kong mag-abroad, pag-aaral lang ang iniisip ko. Kapag nakapagtapos na ako at nakauwi, magpapakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Magandang hapon sa lahat ng mga bisita. Maligayang pagdating sa aking homecoming party. Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Xi, Talagang napakaganda. Maganda at matalino. sabi-sabi, hindi pa matagal ay napansin siya ng Tianchen Pharmaceutical at inimbitahan pa siya para makipag-collaborate. Yung Tianchen Group ba ang sinasabi mo? Yung 5 taon na ang nakalipas, ay biglang sumikat sa industriya. Mabilis ang pag-unlad. At ngayon ay naging walang duda ng nangungunang grupo sa larangan ng parmasyutika. Tian, lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Ang pamilyang Xie ay hindi na mula sa isang ordinaryong pamilya kundi diretsyo ng naging super pamilya. Nakikita mo ba? Ang agwat mo ngayon sa ate ko ay lalong lumalaki. Hindi mo man lang inusisa kung sino ang nag-anyaya? Siyempre, ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals. Baka naman ikaw pa. Una sa lahat, nais kong ibalita sa inyong lahat ang isang magandang balita. Ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals ay itinalaga ako bilang kanilang Chief Executive Officer at saka makikipagkasundo sila sa aming pamilyang Xie ng isang pangmatagalang kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyon. Naku, kontratang 10 milyon. Nakakaiinggit naman. Ang pamilyang Xi ay nakakuha pala ng pabor mula sa chairman ng Tianchen Group. Balita ko, bata pa raw ang chairman na yon, matagumpay, at walang katulad ang talino. Baka naman type niya si Miss Xi. Tiana, bukas ay opisyal ka ng magtatrabaho sa Tianchen Pharmaceuticals. Congratulations! At pagkatapos, ito ang pinakamahalagang bagay ngayong araw. Nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang masayang balita. Noong nag-aaral pa ako sa abroad, may isang lalaki na tahimik na nagsumikap sa likuran ko sa loob ng 5 taon. Matiyaga siyang naghintay sa aking pag-uwi. Sa isang mahalagang araw na tulad nito, nais kong humingi ng patotoo sa inyong lahat. Ako si Xie Tian, ay nais kong magpropesa ng kasal sa lalaking ito. Naku po, Ako sana ang magpapakasal. Kay si Etian, akala ko ba, naunahan pa niya ako? Sino kaya ang lalaking magiging mapalad na maging manugang ng pamilyang Xie? Oo nga, ang saya-saya. Kailan kaya darating si Lolo at ang mga ate ko? Sa pinakamahalagang sandali ng buhay ko, kailangan kong kasama sila. Siya ay ang tagapagmana ng Shengxi Group. Ang aking mahal, si Sheng Yifan. Mahal ko, Sheng Yifan. Pagkatapos kong magtapos ng pag-aaral at makabalik, magpapakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Tian. Ang manugang ng mayamang pamilya Xi ay ang panganay na lalaki ng pamilya Sheng pala, bagay na bagay sila. Hindi lang pumirma ng kontrata ang pamilya Xi, nakipag-alyansa pa sa pamilya Sheng. Talagang lulubog-lilitaw ang pamilya Xi. Tian. nakita mo na? Hambog. Ngayon alam mo na ang lugar mo?
Tian, anong nangyari? Wala. Ito ang aking nobyo, si Sheng Yifan. Siya ang lalaking gugustuhin kong makasama habang buhay. Sa ilang araw, magkakaroon na kami ng kasal. Si Etienne. Ngayon, si Chen Chen ang kusang nag-aya na dumalo tayo sa salo-salo. Hindi ko pakialam kung ano man ang ginagawa ninyo. Itigil ninyo lahat yan. Dapat narito kayo ng eksakto sa oras. Lolo, si Xiao Chen ang bunso kong kapatid, ang paborito ninyo. Paano ako hindi pupunta? Kailangan pa bang sabihin yan? Isang buwan pa lang bago, tinanggihan ko na lahat ng aking mga schedule. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Ang tungkol sa bunso ang pinakamahalaga. Pupunta na ako ngayon. Napagkasunduan natin yan, 5 taon na ang nakalipas. Pagbalik mo mula sa abroad, magpapakasal na tayo. Anong nangyayari ngayon? Maaari mo bang magbigay ng paliwanag? Luchen, tungkol sa bagay na ito, ako talaga ang may pagkukulang. Pero may mga bagay na dapat mo nang nakita noon pa. Anong dapat kong makita? Luchen, kailangan mo bang gawin kung ganito kaklaro ang sasabihin ko? Hindi mo ba kayang tingnang mabuti ang agwat sa pagitan natin? Maging ang ating pinagmulan, background, o ang ating katayuan at estado sa buhay ngayon, mula pa sa simula, magkaiba na tayo. Ngayon, nangangarap ka pa rin na makasama ako. Nakakatawa talaga. Ako at si Ifan, magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Pakiusap, huwag ka nang muling manggulo sa buhay ko. Yung pangako natin, Noon yun, nagbabago ang tao. Para sa isang taong wala namang kayamanan tulad mo, hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Si Ifan lang ang makakapagbigay sa akin ng kaligayahang hinahanap ko. ganun pala. Itong si Luchen, wala siyang hiya. Nangangahas pa siyang, Agawin ang nobya niyang Master Sheng. Totoo, hindi man lang niya tiningnan ang sarili niyang estado. Malabo namang magkagusto sa kanya. Ang dalagang tagapamilya, Skie. anong problema? Yung pakiramdam ng pagkakait ng babaeng minamahal mo. Masakit yan, no? Payo ko sa'yo, kalimutan mo na yan. Si Etienne, sa isip mo pala, ang pera, kapangyarihan, at katayuan ay mas mahalaga kaysa sa tunay na pagmamahal? Tunay na pagmamahal. Luchen, napaka-inosente mo naman. Ako, si Shitian, ngayon ay ang presidente ng Shi Group. At bukod pa riyan, natanggap ko ang imbitasyon mula sa Tianchen Pharmaceuticals. May milyon-milyong order na naghihintay sa akin. Ang pagsama mo sa akin ngayon, hindi ba't dahil lang sa pera ko? Samantalang si Yifan ay ang tagapagmana ng Sheng Group. Ang lalaking tulad niya ang karapat-dapat na makasama ko habang buhay. Ang ibig mong sabihin, hindi ako karapat-dapat para sa iyo? Oo, tama. Hindi ka talaga karapat-dapat para sa kanya. Ako lang ang angkop. Luchen, kung tunay kang nagmamahal sa akin, dapat maintindihan mo ako, suportahan mo ako, kung magpapatuloy tayo sa ganito, walang magandang idudulot sa ating lahat. Habang hindi pa nahahantong ang sitwasyon sa punto ng walang pag-asa, umalis ka na. Maraming beses na kitang sinabihan. Ikaw at ang aming si Tian ay hindi talaga magkatapat. Imposible, isang hamak na waiter, nangangarap pang makapasok sa mayamang pamilya. Umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang ate ko. Sina? Kung gusto mong manatili para uminom sa kasalan, malugod kitang tinatanggap. Ngunit kung magpapatuloy kang manggulo, huwag mong sisihin kung magpakita ako ng ibang mukha. Xi, alam mo ba kung ano ang isinakripisyo ko para sa iyo nitong mga nakaraang taon? Narinig ko. Nitong 5 taon, nagtayo ka ng isang kumpanya para sa akin. Nabagbag ang loob ko. Ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong maliit na kumpanya ay walang silbi para sa akin. Kaya pala, ito pala ang paraan mo para makapasok sa aming pamilya. Ang kontratang ito para sa paglilipat ng shares ng maliit na kumpanyang ito ay isang katawa-tawa. Tama ka. Ito nga ay isang katawa-tawa. Xie Tian, nabulag ako nitong mga nakaraang taon. Ang pamilya ninyong Xie ay hindi kailanman makakakuha ng mga shares na ito.
Si Tian, magsisisi ka talaga sa ginawa mo ngayon. Sino ba talaga si Lu Chen? Naglakas loob siyang magsalita ng ganyan sa anak na babae ng pamilyang Xie. Sino ba ang nakakaalam? Tingnan mo ang suot niya. Hindi naman mukhang anak ng mayaman. Pero kung tutuusin, ang bilis talagang magbago ng isip ng anak na babae ng pamilyang Xie. Tara, ipagpatuloy natin ang ating salo-salo. Ito ay homecoming party ni Tian Tian. Tayong lahat ay magsaya ng husto. Tama. Oo nga. Huwag niyo siyang pansinin at masira ang ating kasiyahan. Tama? Haha. Lu Chen. Uminom ka muna bago umalis. Aray. Ang sakit ng binti ko. Naglakas loob kang sakta ng anak ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka namin tatantanan, pamilyang Sheng. Lu Chen, kahit nagalit ka sa akin, hindi mo dapat sinaktan si Yifan. Hindi ko naman siya nahawakan. Sinasabi mong sinaktan ko siya? Tama na yan. Ano man ang relasyon niyo noon, ayaw kong pakialaman at wala akong pakialam. Pero ngayon, naapektuhan na ang anak ko. Kailangan mong ayusin ang lalaking ito, ngayon din. Lu Chen, kung may utak ka, umalis ka na. Huwag kang magkagulo rito. Dinudungisan ninyo ako. Tapos, pinaalis ninyo ako. Nagmamalaki ka na? Kung may mangyari sa biyenan ko ngayon, gagapang kang lumabas dito. Aray ko. Hinampas mo ako? Tama na, Lu Chen. Hindi mo pwedeng magwala dito. At ikaw talaga ang may kasalanan. Kasalanan ko? Aray. Wah, Unang beses ni Chen Chen ang manlibre sa atin. Oo nga. Kain at inom tayo ng mabuti. Sundin natin ang gusto ninyo. Sige. Para kang daga sa kalsada, lahat gustong hampasin. Paano ka nakakapaglakas loob na manatili pa rito? Kayong mga, magbabayad kayong lahat sa mga ginawa ninyo ngayong araw. Ang mga taong tulad mo na social climber at mapagpaimbabaw, nararapat lang na maparusahan. Lumabas ka na rito. Lumabas ka. 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 Layas. Tigilan ninyo yan. Umalis ka sa harap ko. Ang Diyos akong si Lu Xing. hindi ba't ito ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lu, ang top research professor na si Lu Yue? Hindi ba't iyon ang Lu Shi Group kasalukuyang chairman? Ang panganay na anak na babaeng si Lu Fei? Siya ang pinakamayamang tao sa Haishi, si Lu Hongshen. Sino ang maglakas loob na apihin ang kapatid ko? Sino ang maglakas loob na galawin ang apo ni Lu Hongshan? Ito mga tao ng pamilya Lu, ano ang ginagawa ninyo dito? Sino? Sino ang apo niya? Sino? Sino ang gumawa nito sa'yo? Ate, Pasensya na, kuya, huli na kaming dumating. Naapi ka pa. Sino ang nangapi sa'yo? Aalagaan ka namin. Sino ba siya? Bakit napakabait sa kanya ni Lu Xing? At saka, si ate, at ang pangalawa, ay parehong mabait sa kanya. Oo nga. Ano ba talaga ang relasyon nila? Kanina, sabi ng pinakamayaman, sino ang mangahas na gumalaw sa kanyang apo? Baka naman, ang apo ng pinakamayaman ay siya. Baka nga si Lu Chen talaga. Imposible. Kung apo siya ng pinakamayaman, paano niya magagawa na magtrabaho para sa matrikula? Tama ka. Baka kilala lang niya ang pamilya Lu, ganun lang. Chen Chen, sila ba ang nangapi sa'yo? Ako na ang bahala sa kanila. Sama ako. Ginalaw ang apo ko. Gagawin ko kayong lahat na magbayad. wag na lolo. Ginanyan ka na nila. Pinoprotektahan mo pa rin sila. May sarili akong plano. Pero, Alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero gusto kong sariling kamay na ilagay sila sa impyerno para pagsisihan nila ang ginawa nila ngayon. Talagang karapat dapat kang maging apo ko. May lakas ng loob at may paninindigan. Kinusuportahan kita, apo. Salamat lolo. Xiao Chen,
Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Laging nandito ang mga ate mo para sa'yo. Ang pamilya Lu ay hindi talaga madaling apihin. Bunso, huwag kang mag-alala. Gawin mo lang. Nandito ang pamilya Lu para sumuporta sa'yo. Yung mga umapi sa'yo, walang makakatakas. Umalis na tayo. Lolo, ano pong ginagawa ninyo rito? Paalisin ninyo ang lahat ng nasa loob. Mula ngayon, ang mga hotel sa ilalim ng Lu Group ay hindi na maglilingkod sa mga pamilyang Shi at Sheng. Opo. Sabi ko na nga ba, hindi siya apo ng pinakamayaman. Umalis na lang nang walang imik. Tama? Pero bakit siya kasama ng mga Lu? Baka mukhang lang silang magkamukha. Isa lang siyang taong mahilig magpatawa para pansinin. Dapat noon pa siya umalis. Buti na lang at hindi na nakipagtalo si Lu Chen. Yifan, kumusta ka na? Wala. Okay lang ako. Paumanhin. Ang hotel ay pansamantalang magsasara. Maari po kayong umalis. Magsasara? Bakit? Tama. Nagbayad na kami, tapos ngayon magsasara kayo. Hindi ninyo basta-basta mapapasara yan. Ang pera at penalty fee ay ibabalik sa inyong account. Paalisin sila. Sino ka ba? Para paalisin mo kami. Maghintay ka. May ganito ba kayong? Magnegosyo? Anong ginagawa ninyo sa kwarto ko? Natatakot kaming mga ate na maapi ka. Kaya simula ngayon, sasamahan ka na namin sa trabaho. Dahil hindi kami laging nandyan para sa'yo. Kaya ka naapi. Hindi ko kayo sinisisi. Sa sarili kong kumpanya ako nagtatrabaho. Teritoryo ko yan. Paano ako maaapi doon? Makinig ka, bunso. Ako ang presidente ng Tianchen Pharmaceuticals. Kung malaman ng mga empleyado na 3 ate ang sumasama sa akin sa trabaho, para akong sanggol na hindi pa tumitigil sa pagdedede. Masasabihan pa kayo ng mga enabler ng kapatid. Nakakahiya yon. Maghahalili na lang kaming 3 sa pagtatrabaho sa kumpanya mo. Naku, mga ate, wag nyo na akong dagdagan ng problema. Ate, lalo na ikaw. Ikaw na sikat na international star. Kung magtatrabaho ka sa kumpanya namin, magtatrabaho pa kaya ang mga empleyado namin? Ganito na lang. Ngayon, ako muna. Ako ang sasama sa'yo. Hindi. Ate, tigilan mo na rin yan. May mahalagang kontrata akong pipirmahan. Aalis na muna ako. Bunso. Magandang uramaga po. Ginoong Lu, nandito na po ang mga tao mula sa Wang Group. Sasabay po ba kayo sa akin pataas? Mauna ka na. Kausapin mo si Ginoong Wang tungkol sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan. May gagawin ako. Pupunta muna ako sa Business Service Hall. Sige, pero matagal na po kayong hindi pumapasok sa kumpanya. Ang mga tao rito, hindi kayo kilala. Ayos lang. Mauna ka na. Pupunta ako mamaya. Sige. Ito na ang Tianchen Pharmaceuticals. Ito ang pinakamahusay na kumpanya ng biopharmaceutical sa buong bansa. At ako, si Shi Tian, ay malapit ng maging Chief Executive Officer nito. Tianchen Pharmaceuticals, nag-arrange ako ng induction ceremony para sa'yo. Siguradong magiging grand yon. Magpakita ka ng maganda mamaya. Sa harap ng mga empleyado. Magpakita ka ng magandang leader na imahe. Hoy, ikaw yon. Tumigil ka. Lu Chen, anong ginagawa mo rito? Talagang hindi ka talaga mapalaglag. Lu Chen, may mukha ka pang sumunod sa amin hanggang dito. Sa tingin ko, baka naman may natitira pang pagtingin kay Tian Chen. Talagang wala kang hiya. Pampublikong lugar ito. Hindi ito bahay ninyo. Bakit hindi ako pwedeng narito? Anong karapatan mo? Hompeha. Dahil si Tian namin ay malapit ng maging Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceuticals. Sa hinaharap, ang Tianchen Pharmaceuticals ay masusunod na lahat ni Tian. Bakit mo naiisip na siya ang magiging Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceuticals? Ang chairman ng Tianchen Group ang personal na nag-imbita sa amin dito. Napakahalaga ni Tian sa kanya. Wala akong pakialam kung nagkataon lang o talagang nagtatrabaho ka rito. Lu Chen, sabihin ko sa'yo, ako, si Shi Tian, ay isang puno ng paayon. Laging angkop lamang para sa phoenix na may gintong sanga. At ikaw, ay laging lang isang langgam na umiikot sa ilalim ng puno. Ano mang masamang balak, itago mo na. Mag-ingat ka, baka ikaw ay tuluyang mawala sa high shift. Tama na. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras. Huwag mong ipagpaliban ang induction ceremony mo.
Kayo ba? Kayo po ba? Malapit nang pumasok sa aming kumpanya ang magiging punong tagapamahala na si Shitian Ginoong Shiba. Ayon sa balita, Mahalaga siya sa chairman. Kaya dapat kong sikapang mapalapit sa kanya. wow, ito na ang bagong dating CEO to, di ba? Parang pinili pa ng chairman. Narinig ko siya ay mula sa German Biological Laboratory, punong mananaliksik. Talagang maganda at matalino. Pagkatapos nito, maliban sa chairman siya sa aming kumpanya, ay nasa ilalim lamang ng isang tao at nasa ibabaw ng libo-libo. Ginoong She, ako ang mula sa departamento ng R&D, supervisor ng panglimang grupo. Sa hinaharap, pwedeng tawagin mo na lang akong Xiao Li. Sir Shi, ako, si Xiao Ho, Xiao Shu. Xiao Zhang. Yung Ginoong Xie, narinig ko kasi ikaw ay pinili ng chairman. Kaya ang chairman talagang gusto kanya, di ba? Pwede bang turuan mo kami para makamtan din namin ang pabor ng chairman? Oo. Hindi ko rin alam kung bakit ako pinili ng chairman. Hindi pa nga ako nakakapagkita sa chairman. Ang chairman ay nagkagusto sa akin syempre dahil sa aking pambihirang kakayahan. Tingnan mo si Sir Shi ay talagang si Sir Shi. Nagsasalita sa pamamagitan ng kakayahan. Ang appointment letter, ang chairman, ay pirmado na ba? Woo! Ganito ka ba kabilis na maging si Sir Shi? Ang liham ng pagtatalaga para sa tagapangulo. Nakapirma na ba? Nagmamadali ka talagang maging sigang? Shi? Sino to? Ikaw? Sino ka? May karapatan ka bang magsalita? Lu Chen, hindi ka pa ba titigil? Bakit sumunod ka pa rito? Lu Chen, hindi mo basta-basta magagawa ang gusto mo rito. Tapos na ang lahat ng proseso. Mahal na mahal ng chairman si Ging. She, bakit niya hindi pipirmahan yon? Sino ka ba? Para magsalita ng ganyan dito? Kasama ba siya sa kumpanya ninyo? Hindi ko siya kilala. Mahigit kalahating taon na akong nagtatrabaho rito. Halos lahat ng empleyado ng kumpanya, kilala ko. Ang taong ito, hindi ko pa nakikita. Kilala mo ba? Hindi ko kilala. Siguro bagong empleyado lang. Sa mga nakaraang taon, bihira akong nasa opisina dahil sa mga personal kong gawain, kaya normal lang na hindi ninyo ako kilala. Ako si Lu Chen, ang chairman ng Tianjin Pharmaceuticals. Lu Chen, ang babaw ng kasinungalingan mo, kayang-kaya mo pang gawin. 5 taon tayong hindi nagkita, ang laki ng pinagbago mo. Mas masahol pa ngayon kaysa dati. Mga kasama, huwag kayong magpaloko sa kanya. Ex-boyfriend siya ng anak ko. Ayaw niyang makipaghiwalay, kaya sumunod siya rito para mangulit at magkagulo. Lu Chen, sabi ko, bakit saan man pumunta si Tian, sundan mo naman. Wala ka talagang hiya. Gago ka. Sasabihin ko sa'yo, kasal na kami ni Tian. Huwag ka nang magpakapal ng mukha sa pagiging kabit. Sino ang kabit? Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. Ang Tianjin Pharmaceuticals, ako ang nagtatag. Ang imbitasyon ninyo, galing din sa akin. Pero ngayon, nagsisisi ako. Babawiin ko ang appointment letter. Si Tian, wala kang karapatan na maging CEO ng Tianjin Pharmaceuticals. Ang Tianjin Pharmaceuticals ay hindi rin kayo tinatanggap. Lumabas kayo! Hoy, Lu Chen, baliw ka ba? O gising ka pa ba? Nanaginip ka ba? Sabi mo ikaw ang chairman ng Tianjin Pharmaceuticals, pero sa mga empleyado dito, sino ang kilala sa'yo? Walang nakakakilala sa'yo. Oo nga. Ikaw, ang pang-araw-araw mo nung college galing sa pagiging waiter. Kaya mo bang magtayo ng Tianjin Group, isang kumpanyang napakaganda? May kakayahan ka ba? Tian, huwag mo nang patulan. Lu Chen, kung may hiya ka, lumayas ka na. Huwag mo akong pilitin na tawagan ang seguridad. Teritoryo ko ito. Kayong mga dapat umalis. Papalabasin ko kayo ngayon din. Tama na. Huwag kang magpanggap. Sabi mo ikaw ang chairman ng kumpanya namin. Paano mo mapapatunayan? Meron akong larawan ni Boss Lu. Ikaw talaga. Ang tapang mo naman. Nagawa mo pang humarap sa aming Sir Lu? Dilat-dilatin mo ang mata mo. Ang aming Sir Lu ay ganito ang itsura. Paano mo ikaw na bagong graduate lang, isang batang hamog, ang makakapanggaya sa kanya? Talaga nga. Hindi naman talaga magkamukha. Ang chairman ng Tianjin Group ay malakas ang dating at may kagitingan. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Ikaw na galing sa probinsya, ang lakas ng loob mong magpanggap. Paano mo mapapatunayan ang sarili mo? Ang kulit nitong batang ito. Nagpanggap pa bilang aming chairman.
Talagang may matapang na puso. Ang kapal ng mukha mo! Umarap ka pa para utusan ng aming Sir Shi na umalis? Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Oo nga. Naku, dahil noon, si Secretary Bai ay palaging nagsasabing mukha akong masyadong bata at ang suot ko ay pambata, kaya madaling maloko ng mga katuwang. Kaya sinadya niyang magpagawa ng mas matanda ang itsura ko. Ako ang nagtatag ng Tianchen Pharmaceuticals. Hindi ko kailangang patunayan ang anuman. Pero dahil ganito kayo katigas ang ulo, papakilala ko sa inyo ang isang tao. Mapapatunayan niya ang pagkatao ko. Kumusta? Si tagapamahala Jiang ba ito ng kagawaran ng pananalapi? Pumunta ka rito sa pangunahing opisina. May kailangan akong asikasuhin. Kailangan itong ayusin. Siya ba talaga ang chairman? Kaya niyang tawagin agad ang tagapamahala ng kagawaran ng pananalapi? Siya ba talaga ang chairman? Kaya niyang direktang tawagin ang tagapamahala ng kagawaran ng pananalapi. Kahit na dalhin mo rito ang tagapamahala ng kagawaran ng pananalapi, ano naman ang magagawa? Baka ikaw ang nagpaplano, naghanda, ikaw ang gumawa at gumaganap. Sir Lu, hinahanap niyo po ba ako? Tagapamahala Jiang. Ga. Ito si Supervisor Lee. Parang may duda siya sa aking pagkakakilanlan. May ilang tanong. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Supervisor Lee, ito siya talaga ang aming chairman. Si Lu Chen, si Sir Lu. Hindi lamang siya ang founder ng kumpanyang ito. At saka siya rin ang leader nating lahat. Ano? Ito. Paano ito nangyari? Ito? Narinig na ninyo ngayon? Alam na ninyo kung sino ako. Kailangan pa ba? Patunayan ko ang aking pagkakakilanlan? Diyos ko, siya talaga ang chairman. Hindi namin siya nakilala. Imposible. Talagang imposible. Siguradong niloloko niya tayo. Tama. Siguradong ikaw ang gumagawa ng kalokohan. Tian, huwag kang maniwala sa kanya. Lu Chen, kahit na gusto mong magpanggap bilang chairman, maghanap ka ng mas magandang dahilan. Paano ka magiging siya? Hindi ko kailangang magpanggap bilang kahit sino. Ito talaga ang aking kumpanya. Kayo ang nang walang pahintulot. Pumasok ng walang paalam at gusto pang agawin ang aking posisyon, ang inyong mga ginagawa. Ay illegal na. Tama ang sinabi ni Sir Lu, mga ginoo. Mangyaring umalis ka agad sa kumpanya. Kung hindi, gagamitin namin ang legal na paraan upang protektahan ang legal na karapatan ng kumpanya. Tama ang sinabi ni Sir Lu, kayong mga tao, umalis na kayo agad sa kumpanya. Kung hindi, gagamitin namin ang legal na paraan upang protektahan ang karapatan ng kumpanya. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang sinasabi. Hindi talaga siya maaaring maging chairman. Siya ay ganap na nagpapanggap. Oo, kami ay inanyayahan ng chairman mismo. Personal niyang inanyayahan. Tanong ko sa iyo, nakita mo ba siya ng personal? Sa totoo lang, ako ay talagang nakakita sa chairman sa video conference. Pero mukha siyang katulad niya. Pero tila, mas matur o mas matanda. Lu Chen, naglakas loob kang magpanggap bilang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals. Ikaw ba ay talagang ayaw ng mabuhay? Sa tingin ko, ikaw ay isang katawa-tawang tao. Dumating ka dito para manggulo, di ba? Lu Chen, kahapon, sinira mo ang aking homecoming party. Ngayon, sinira mo naman ang aking induction ceremony. Ayaw ko na talagang makita ka. Dali-dali, itong taong ito palayasin ninyo. Sir Xie, siya ang chairman na hinirang na CEO. At sa kanyang pamilya Xie, nagkaroon ng kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito ay aking pagkakataon para makisama sa pamilya Xie. Magandang pagkakataon. Kayong dalawa, palayasin ninyo siya. Sandali lang. Ikaw. Kayong dalawa, palayasin. Secretary Bai. Nasa tanggapan ako ngayon. Ikaw ngayon, bumaba ka rito. Agad-agad. Ano? Secretary Bai? Kilala niya si Secretary Bai? Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Isinama mo pa si Secretary Bai. Hoy, ikaw, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, papahirapan kita. Secretary Bai. Sino ba si Secretary Bai? Si Secretary Bai ay ang personal na kalihim ng tagapangulo. Noong nagsisimula pa lang ang tagapangulo, nasa tabi na niya ito. Lubos ang tiwala ng tagapangulo sa kanya. Masasabi mong sa Tianchen Pharmaceuticals ngayon, siya ay halos kapangyarihan na rin. Ang kanyang posisyon ay pangalawa lamang sa tagapangulo. Huwag kayong padala sa panloloko ni Lu Chen. Imposibleng kilalanin niya si Secretary Bai. At saka, kahit nandito si Secretary Bai, walang awa siyang palalayasin ang impostor na ito. Ganoon ba? Ngayon, bilang punong ehekutibong opisyal ng Tianchen Pharmaceuticals, iniuutos ko sa inyo na itong maliit na kaibigan na ito ay itaboy ninyo
Ano pang hinihintay ninyo? Ayaw nyo na bang magtrabaho? Bakit hindi pa kayo kumilos? Ano pa ang hinihintay mo? Ayoko nang gawin ito. Gumalaw ka na. Pakawalan mo ako. Kayong mga ito, sobra na kayo. Luchan, hindi ka dapat narito. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Tiantian, hindi ka niya papansinin. Tama na. Huwag mo nang kausapin siya. Dalhin mo siya sa akin agad. Palayasin siya. Ang malas naman. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Babalaan ko kayo. Sisiguraduhin kong pagsisihan ninyo ito. Tigilan mo yan. Anong ginagawa ninyo? Secretary Bai, ang taong ito nagpapanggap na siya ang chairman at ginulo pa ang ayos ng kumpanya. Kaya nga kailangan natin siyang palayasin. Nagpapanggap na chairman? Oo, nangahas pa siyang magpanggap sa harap ng napakaraming empleyado na siya ang chairman. Talagang napakawalang hiya. Salamat po sa ating Sir Xie na agad nagpabula sa kanyang pagkukunwari. Kaya namin nalaman ang totoo niyang mukha. Salamat po talaga kay Sir Shi. Tama. Kumusta, Secretary Bai? Ako ang bagong dating Chief Executive Officer na si Xie Tian. Ikaw ba yung nagsabing palayasin siya? Tama, bilang Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical, ang pagpapalayas sa isang impostor na nagpapanggap na chairman ay wala namang problema, di ba? Tian. Hinampas mo ako. Ikaw talaga ang dapat hampasin. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para siya ipalayasin? Ako ang Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical. Dito, maliban sa chairman, ako ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamataas? Hindi ka man lang kumuha ng salamin para tingnan kung karapat-dapat ka. Hindi ako karapat-dapat, ikaw. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako magiging Chief Executive Officer dito. Ang aming pamilyang Shi ay magkakaroon ng milyon-milyong order. Ngayon, tinatanggal kita. Umalis ka na rito. Ang sinasabi ng walang mata ay tulad mong tangang babae. Paumanhin po, Sir Lu. Na-late kami. Magandang araw po, Sir Lu. Ano? Sir Lu, siya talaga ang chairman ng kumpanya natin. Hindi. Siya. Paano siya maging chairman? Imposible to. Imposible to. Anong biro mo? Wala naman siyang maliit na kumpanya lang. Paano siya maging chairman ng Tianchen Pharmaceuticals? Oh, may mali siguro dito. Hindi talaga siya yon. Tinawag siyang Sir Lu ni Sekretarya Bai. Ako, kanina pa nga, halos mapaalis ko siya. Buti na lang hinadlangan mo ako kanina. Kung hindi, baka na-insulto ko pa si Sir Lu. Kung sakaling na-insulto ko talaga si Sir Lu, parang pinatay na rin ako. Ano? Wala na. Ako, anong gagawin ko? Ikaw. Ikaw talaga si Sir Lu. Isa siyang tagapaghatid ng pagkain. Paano siya maging chairman ng Tianchen Group? Hindi ako naniniwala. Secretary Bai, siya. Siya ba talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals natin? So, pinag-aalinlanganan mo ba ako? Hindi. Hindi ko po magawa yon. Abala si Sir Lu sa negosyo, kaya bihira siyang pumunta sa kumpanya nitong nakaraang 2 taon. Pero, siya talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals namin. See? Pwede ka nang umalis para kunin ang sahod mo. Sir Lu, patawarin mo na ako. Nakikiusap ako sa inyo, Sir Lu. Sir Lu. Dalhin niyo siya. Sir Lu? Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Sir Lu? Lu Chen, ikaw talaga. Ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals? Paano? Sa wakas, naunawaan mo na ang katotohanan. Paano posible yon? Isa ka lang na walang kapangyarihan o impluensya, isang maliit na serbidor. Paano mo nagawa sa loob ng 5 taon na itayo ang Tianchen Pharmaceuticals? Ito ay isang imposibleng tagumpay. Hindi ba nasa harap mo ang katotohanan? Bakit? Bakit naman iyong kumpanya? Sa buong mundo, may ganoong pagkakataon. Sa ilalim ng langit, talagang walang ganoong pagkakataon. Dahil ang Tianchen Pharmaceuticals ay mula sa mga pangalan ko at Xie Tian, kumuha ng isang karakter bawat isa. Si Xie Tian ay nag-aral ng biomedical, kaya 5 taon na ang nakalipas. Itinayo ko ang kumpanyang ito. Kaya itinayo mo ang kumpanyang ito para sa akin. Sa pagitan natin, malaki ang pagkakaiba ng ating kalagayan. Kaya sa loob ng 5 taong ito, sinikap kong gawin ang Tianchen Pharmaceuticals na pinakamalakas sa buong bansa. Para sa pagkatapos mong mag-aral at bumalik, ibigay ito sa iyo
upang ang pamilya ay pumayag na tayo ay magkasama. Hindi ko inaasahan na nasayang lang ang tapat kong puso. Si Etienne, labis kitang binigo. Ibigay mo sa akin. Yun pala, noon pa, gusto mong ibigay sa akin ang Tianchen Pharmaceuticals. Ang Tianchen Pharmaceuticals ay talagang akin. Pero, natutuwa ako na hindi mo ito kinain. Hindi ba sinabi mo na minamaliit mo ang maliit na kumpanyang ito? Hindi, wala. Yung dokumento ng paglilipat ng shares noong araw, yun ba ang... Sa wakas, naalala mo, hindi ba sinabi ng tatay mo na ang kasunduan sa paglilipat ng shares ay isang biro? Ako. Sinabi ko na. Gagawin ko talagang pagsisihan ninyo ito. Xie Etienne, sa mga nakaraang taon, nagkamali ako ng pagtingin. Ang pamilya ninyong Xie ay hindi kailanman makakakuha ng mga shares na ito. Magsisisi ka talaga sa mga ginawa mo ngayong araw. Lu Chen, hindi ko talaga inakala na ang dokumento ng paglilipat ng shares ay para sa Tianchen Pharmaceuticals. Hindi ko alam. Sanaha. Mukhang ngayon mo lang na-realize at nagsisisi. Oo, medyo nagsisisi nga ako. At saka, hindi ko alam na ginawa mo ang lahat para sa akin. Kung hindi, hindi ko sana. Si Etienne, Lu Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Graduate ako mula sa isang laboratorio sa Germany, sa larangan ng biolohiya. Walang sino man dito sa bansa ang may kagaya ng kwalifikasyon ko. Sa tingin mo, posible pa ba yon? Ngayon ka lang nagsisi. Huli na ang lahat. Karapat-dapat lang sa'yo. Sino ba ang may kasalanan kung pinaglaruan mo ang tunay na damdamin ni Sir Lu? Lu Chen, naihayag ko na sa lahat na magsisimula na ako ngayon sa Tianchen Group bilang inyong Chief Executive Officer. Alam na ng mga kamag-anak at kaibigan ko, hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan ko. Dahil sa ating 8 taong relasyon, ikaw. Huwag kang magkamali. Hindi ako ang sumira sa kinabukasan mo. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mong kinabukasan. Xi Tian, ang lahat ng ito ay bunga ng sarili mong mga pagkakamali. Bakit? Bakit ganito ang nangyari? Ang Tianchen Pharmaceutical. Sa atin na dapat yan. Paano nangyari ito? Gusto sana ni Boss Lu na ibigay ang Tianchen Pharmaceutico sa babaeng to hindi makapaniwala. Ngayon, wala na talaga. Wala na, di ba? Karapat-dapat sa'yo yan. Ang nawala ngayon ay milyon-milyon. Lu Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahil sa ating 8 taon nating relasyon, pangako ko, pangangalagaan ko ng mabuti ang pagkakataong ito. Hindi kita bibiguin. Tama na. Ayaw kong makipag-usap sa'yo ngayon. Ikaw, taksil, at walang utang na loob. Kapag naaalala kong kasama kita, nandidiri ako. Xi Tian, lumabas ka. Sa buong buhay ko, ayaw na kitang makita. Tian, huwag mo siyang pagmakaawa. Pinsan ko ang presidente ng Wang Group. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Makukuha mo rin ang magandang trabaho. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Lu Chen ako. Guardia, palayasin niyo sila. Huwag niyo silang hayaang dumihan ang paningin ko. Lu Chen, Tigilan niyo yan. Pinsan, Ano ba talaga ang nangyari? Siya. ininsulto niya ako. Siya. Ininsulto niya ako. Sino siya? Ang lalaking ito ay ang anak ng chairman ng Wang's Pharmaceuticals, si Wang Tianyi. Hindi ko inakala na itong si Wang Tianyi ay pinsan pala ni Sheng Yifan. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung susundin niya ang payo ni Chairman Wang at makikipagtulungan sa amin. Kakagaling lang ng Ginoong Wang mula sa ibang bansa. Kanluranin ang kanyang pag-iisip at pananaw. At medyo radikal din ang kanyang pagsasalita at pagkilos. Sa totoo lang, gusto sana ni Chairman Wang na makipagtulungan sa amin. Pero itong si Ginoong Wang ay medyo ayaw. Hindi naman kailangang mag-alala tungkol diyan. Ang kakayahan ng aming Tianchen Pharmaceuticals ay walang katulad. At saka, siguradong makukuha ko ang patent ng Lingsheng Laboratory. Paumanhin po. Kami sa Wang's Pharmaceuticals ay tumatangging makipagtulungan sa inyong Tianchen Pharmaceuticals. Ginoong Wang, gusto ko sanang itanong, bakit ayaw ninyong makipagtulungan sa amin? Ano ang dahilan? Ininsulto mo ang pinsan ko at ang kanyang nobya. Siyempre, ayaw kitang maging partner. Ginoong Wang, sa palagay ko, matalino kayong tao. Mayaman sa karanasan sa klinika ang Wang's Pharmaceuticals. At ang aming Tianchen Pharmaceuticals naman ay may mas magandang kagamitan. Ang pagtutulungan natin ay pagsasama ng dalawang malakas. Ang patent ng Lingsheng Laboratory. Kailangan talaga nating makuha yon. Kayo, kailangan ninyong sumakay sa amin sa Wang's Pharmaceuticals para lang makakuha ng patent ng Lingsheng Laboratory. Kung wala kaming Wang's Pharmaceuticals, ang Tianchen Pharmaceuticals ninyo ay wala.
Ang Tianchen Pharma ninyo. Ano ba yan? G. Wang. Sa palagay ko, bago ka pa pumunta rito, sinabi na sa iyo ni Chairman Wang ang aming Tianchen Pharma sa industriya, ang mga nagawa at posisyon. G. Wang. Huwag kang basta maghusga. Bago ako pumunta rito, paulit-ulit sinasabi sa akin ng tatay ko kung gaano kakagaling. Ngayon, nakita na kita. Ganun lang pala. Alam mo, may sarili akong pamantayan. Huwag mo akong sermonan. G. Wang. Ang partnership na ito si Chairman Wang mismo ang nagmungkahi. Sana po, G. Wang, ay iwaksi ang inyong pagkiling sa akin at pag-aralang mabuti ang proyektong ito. Tiyak na magkakaroon tayo ng win-win partnership. Huwag mong gamitin ang tatay ko para lokohin ako. Sabihin ko sa iyo ang Wang's Pharma ko ang masusunod. Kung sinong gusto kong makipagtulungan siya ang kakausapin ko. Ako ang laging nagbabantay sa proyektong ito. Alam kong mabuti kung gaano kalaki ang puhunan ni Chairman Wang dito. Dapat po kayong mag-isip ng mabuti. Sige, sasabihin ko sa inyo ang Wang's Pharma namin naghahanap ng mataas na tubo at mataas na kita. Samantalang ang Tianchen Pharma ninyo gustong makipagkumpetensya sa mababang presyo. Siyempre, ayaw namin yan. Ganun pala ang pag-iisip mo, G. Wang. Ang mas maraming ordinaryong tao ay makagamit ng gene therapy injection upang masagip ang mas maraming pasyente. Hindi ba't mas maganda iyon? Ako ay negosyante, hindi isang santo. Alam mo ba na ang isang injection ng gene therapy sa Amerika ay mabebenta ng milyon-milyon? Maaaring umabot pa sa 10 milyon. Siyempre, gusto kong dalhin ito sa bansa para kumita ng malaki. Ang lakas ng loob mo, cousin. Ang paraan ng Amerika na para lang sa mayayaman ang paggamot, dito sa Haicheng natin, hindi namin sinusuportahan yan. Ako ay graduate ng doktorado sa finance mula sa Ivy League ng Amerika at may master's degree pa ako sa pharmaceutical science. Ikaw naman, isa ka lang graduate ng di kilalang kolehiyo. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa akin? Nakakatawa ka talaga. Yung ibang tao akala nila pag nakapagtayo ng maliit na kumpanya, pwede na nilang apakan ang lahat. Talagang isa kang palaboy. Mukhang si Mr. Wang ay talagang ayaw makipagtulungan sa Tianchen Pharmaceutical. Pero ang desisyong ito mo, alam ba ito ni Chairman Wang? Sasabihin ko ulit sa'yo. Sa kumpanya ko, ako ang masusunod. Huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Ang research at development ng biopharmaceuticals ay nangangailangan ng malaking puhunan. Matagal ang proseso at mababa ang return. Minsan, kahit ilang dekada ang research, hindi ka pa rin kikita. Hirap na hirap kami para makapag-develop ng isang epektibong injection. Siyempre, dapat sa amin ang kita. Walang problema sa pagkamal ng kita. Pero, kailangan mong maging makonsensya. Ngayon, ang gene therapy injection para sa cancer at genetic diseases ay napakamahal. Ang ordinaryong pasyente ay hindi kayang bayaran ang gasto sa paggamot. Ang gusto naming gawin ay ibaba ang presyo ng gene therapy injection para mas marami ang makabenepisyo. Hindi para kumita lang at kalimutan na ang konsensya. Lucien, talagang inakala mo na ikaw ay isang santo. Alam mo ba na ang isang injection ng gene therapy, kung ganoon lang kadali ang ma-develop at masira ang code nito? E di sana, marami ng laboratorio ang hindi nabangkarote. Tama. At saka, sa kakayahan mo, hindi ka karapat dapat magsuklay ng sapatos ng pinsan ko. Kung makikipagtulungan siya sa kumpanya ninyo, talagang malulugi ng todo. Ayaw ko nang makipag-usap sa inyo. Umalis na tayo, Ginoong Wang. Dahil sa respeto kay Chairman Wang, huling sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka makikipagtulungan sa Tianchen Pharmaceuticals, ang patent ng Lingxing Laboratory ay siguradong hindi mo makukuha. Ano ka ba? Nang babanta ka pa sa akin? Uulitin ko sa iyo. Hindi lang ako makikipagtulungan sa Tianchen Pharmaceuticals, pati ipalalayas ko kayo sa industriya ng biopharmaceuticals. Umalis na kayo. Lucien, malapit na ang Tianchen Pharmaceuticals ninyo ay mawawalan ng halaga. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang kausapin. Bukas, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kasakit ang pagkamatay mo. Umalis na tayo. Ginoong Wang, kung lalabas ka sa pintuang ito ngayon, huwag ka nang umasang makipagtulungan sa Tianchen Pharmaceuticals. Presidente Lu, ano ang gagawin natin? Sa lokal, ang may malawak na clinical experience ay ang Lee Pharmaceuticals. Makipag-ugnayan ka kay Chairman Lee para sa akin. See? Kuya, yung munting si Lucien ay nagsabing magsisisi ka raw. Nakakatawa talaga. Magsisisi? Ano ba siya? Siya ang dapat magsisi. Tingnan mo, ang sama ng ginawa niya sa amin ni Tiantian. Sa hinaharap, kaming dalawa sa industriyang ito ay magiging katatawanan na lang. Kailangan mo kaming tulungan. Kuya, magkakapamilya tayo. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Tianyi si Tiantian ay ang Chief Medical Officer ng German Biochemical Lab. Walang duda. Ang kanyang kakayahan ay tiyak na makakatulong sa iyo. Oo nga, kuya. Napakagaling ni Tiantian.
Sa hinaharap, kaming dalawa ay aasa pa rin sa iyo, kuya. Para gabayan kami. Huwag kang mag-alala. Sa investment forum, bukas ng Lingsheng Laboratory, ako mismo sa harap ng lahat ang pupunit sa pekeng mukha ng batang si Lu Chen. Ipapaunawa ko sa kanya na ang Tianchen Enterprise nila ay wala. Presidente Wang. Tatay, bakit po kayo nandito? Tianyi, ang pakikipag-ugnayan mo sa Tianchen Pharmaceutical, kamusta na? Huwag po kayong mag-alala, tatay. Alam ko ang gagawin ko. Tatay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Ang pakikipagtulungan sa Tianchen Pharmaceutical, sa pagkakataong ito dapat mong siguraduhing mahawakan ito. Huwag mong hayaang maagaw ito ng iba. Para sa atin, ay isang napakagandang oportunidad. Anong klaseng pakikipagtulungan yan? Talagang hindi ko alam. Yung batang Lu, anong klaseng pampagulo ang ibinigay niya sa'yo? Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo na isang tangang anak? Anong sinasabi mo? Dapat kang makipag-ugnayan ng mas madalas kay Lu Chen. Natalang, magaling siya, marami siyang karanasan. Dapat kang matuto mula sa kanya. Ay sige na, sige na. Araw-araw mo siyang pinupuri. Nagsasawa na ang tenga ko sa pakikinig. Hindi, tatay. Bakit araw-araw mo lang pinupuri ang anak ng iba? Ako, ang anak mo, ay magaling din. Ang aking edukasyon ay hindi alam kung gaano kataas kumpara sa kanya. Graduate siya ng isang di kilalang universidad. Pinapagawa mo akong matuto sa kanya. Anong maihahambing niya sa akin? Ikaw talaga? Tama, tito. Graduate siya ng isang di kilalang universidad. Anong matututunan niya kay kuya? Anong sinasabi ninyo? Kung hindi mo pakikinggan ang payo ng matatanda, magdudulot ito ng problema sa harap mo. Chen, bukas na ang birthday party mo. Mayroon ka bang hiling na hindi pa natutupad? O kaya, may gusto ka bang bagay? Hindi na kailangan. Sapat na ang tulong na ibinigay ng 3 ate ko. Anong sapat-sapat? Tuwing birthday mo, binibigyan ka namin ng regalo, ayaw mo namang tanggapin. Parang, hindi kami karapat-dapat na mga ate. Sige, kung ganon, ngayon, susunod ako sa inyo. Mabuti, yan ang tamang sagot. Maingat na inihanda namin ni ate ng birthday gift para sa'yo. Ibibigay namin yan bukas sa Lingsheng Laboratory Investment Summit. Ibibigay namin yan sa'yo. Ngayon, hindi ka na pwedeng tumanggi. Narinig mo ba? Sige, hindi ako tatanggi. Dahil ngayon, ipinapagawa ko ito sa Lingsheng Laboratorio ni Ma'am ng injection para sa gene therapy. Kung hindi ko pa rin tatanggapin ang mga regalo ninyo, masasabi ninyong may paborito ako. Mabuti at alam mo. O siya, Chen, ang summit bukas, naihanda ko na ayon sa hiling mo, naihanda ko na ng maayos. May iba ka pa bang gusto? Wala na ma'am, naniniwala ako sa'yo. Bihira lang humingi ng tulong si Chen. Napakabihira ng pagkakataong ito, kaya dapat siguradong maayos ang paghahanda ko. Hindi ko hahayaang mabigo ang aking Chen. Ang yabang mo naman. Ito ang listahan ng mga katuwang para bukas. Tingnan mo, may kailangan pa bang idagdag o bawasan? Tanggalin mo na ang Wangshi Pharmaceutical. Sige, ikaw ang masusunod. Ang teknolohiya ng gamot dito sa atin ay napag-iiwanan ng mga banyaga. Sa pamamagitan ng summit na ito, mapagbubuklod natin ang mga kumpanya. Magtutulungan tayo para umunlad ng sabay-sabay. Sa loob lang ng 3 taon, ang teknolohiya ng gamot dito ay makakahabol na sa antas ng ibang bansa. Pagdating ng panahon, hindi na tayo aasa sa kanila. Lumaki na talaga si Xiao Chen. Mas mapagkakatiwalaan na siya ngayon. Kumusta? Kami ay mula sa Tianchen Pharmaceuticals. Dumalo kami sa Investment Summit ngayong araw. Kami ang kumakatawan sa Wangshi Pharmaceutical. Hahadlangan namin kayong makapasok. Ang summit ngayong araw ay hindi nag-aanyaya sa Tianchen Pharmaceuticals. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Mahalagang panauhin kami. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mahalaga kaming mga panauhin. Paumanhin, hindi na ngayon. At wala ring silbi ang pagdating ninyo. Ngayon ay sa pamamagitan ng Wang's Pharmaceuticals at Lee's Pharmaceuticals, ang magkasamang namumuno. Bumuo ng isang alyansa ng mga parmasyutiko sa Haishi. Kami ay hihingi sa Lingsheng Laboratory ng patent para magkasamang umunlad. Ibig sabihin, ngayon, ang buong industriya ng biomedical sa Haishi ay inalis na kayong Tianchen sa labas. Kung may pag-iisip pa kayo, dali-dali nang umalis kayo. Alam mo ba kung sino ang nag-ayos ng summit ngayon? Siyempre alam namin, ang summit na ito ay inorganisa ng Loose Group at ng pinuno ng Lingsheng Laboratory ng magkasama. Hindi kaya. Gusto mong sabihin na ikaw ang nag-ayos nito? Kahit sino ang nag-ayos nito, wala itong kinalaman sa inyo. Dali-dali nang umalis kayo. Kami ay inanyayahan ng Lingsheng Laboratory para dumalo. Wala kayong karapatang pigilan kaming pumasok. Tumabi ka, magsisimula na ang summit. Kung maantala ito, kaya ba ninyong panagutan?
Magsisimula na ang summit. Kung maantala ito, kaya nyo bang panagutan yan? Hindi mo pa ba maintindihan? Ang responsibilidad namin ay pigilan kayong makapanggulo sa loob. At saka, ang summit ngayong araw ay wala ring kinalaman sa inyo. Umalis ka na. Ilabas ninyo silang dalawa. Tigilan ninyo yan. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para galawin ang mga tao ko? Sinong nagpahintulot sa'yo na pumasok? Siyempre, mga tao kami ng Lingsheng Laboratory. Humarap ka sa akin? Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Para galawin ang pinsan ko. Gusto mo bang mamatay? Hulihin siya agad. Hinadlangan mo ako? Bakit hindi kita gagalawin? Ang summit ngayong araw, talagang papasok ako. Gustong pumasok? Walang pag-asa. Mga tao. Itaboy ninyo siya. Gusto mong pumasok? Walang pag-asa. Mga tao. Palayasin ninyo siya. Protektahan si President Lu. Lu Chen, ang salo-salo ngayong gabi, wala nang pwesto para sa'yo. Kung may utak ka, umalis ka na ngayon din. Lu Chen, ang mga bigatin sa industriya ay nagpahayag na susunod lang sila sa aming Wang's Pharmaceuticals. Sa inyong Tianchen Pharmaceuticals, hindi sila makikipagtulungan kahit kailan. Kung wala ang Tianchen Pharmaceuticals, mayroon kaya kayong narating ngayon? Talagang baliktad ang mundo. Haha, nagmamalaki talaga siya. Sasabihin ko sa'yo, ngayong araw, hindi lang ito investment forum ng Lingsheng Laboratory, kundi birthday party din ng 26, taong gulang na anak ng pamilyang Lu. Sa oras na iyon, mamuhunan sila sa proyektong ito. Ang inyong Tianchen Pharmaceuticals, kahit piso, wag nang umasa. Talagang sobra na kayo. Mukhang ang bida sa summit ngayon ay itong binata ng pamilyang Lu. Siyempre. Sayang nga lang, sa salo-salo ngayong gabi, wala nang pwesto para sa'yo. Ganoon ba? Mukhang ganoon ka pa rin katigas ang ulo. Anong nangyayari? Ito ba ay... Ginoong Lee, narinig kong nakipag-alyansa ka sa Wang's Pharmaceuticals upang itaboy ako sa industriya ng gamot sa Haishi. Mukhang tinanggihan mo ang alok ko sa telepono kahapon na makipagtulungan. Ako ito. Nasa pagsasaalang-alang pa lang, kaya hindi pa kita nabibigyan ng pangwakas na sagot. Ginoong Lee, gusto ko ring itanong sa'yo, ano na ang pasya mo? Ginoong Lee, walang kinabukasan sa pagsunod sa Tianchen Pharmaceuticals. Pag-isipan mong mabuti. Ginoong Lee, ngayon lahat ng pharmaceutical groups sa buong lungsod ay nagbuo na ng alyansa. Hindi ba gusto mo ring matanggal tulad ni Tianchen? Ginoong Lee, ang pagbabawas ng gastos at pagpapababa ng presyo ang pangmatagalang solusyon. Ginoong Lee, kung gusto mong sumama kay Lu Chen, hindi kita pipigilan. Pero ang investment forum ngayong araw, hindi ka na makakasali. Ginoong Lee, may investment ang Lu Group ngayon. Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Paumanhin, Sir Lu, talagang humihingi ako ng paumanhin. Kailangan kong isipin ang marami kong empleyado. Hindi ko kayang panagutan ang ganitong malaking responsibilidad. Paumanhin. Ha. Mukhang malinaw ang paningin ng lahat. Ginoong Lee, kapag nagtagumpay tayo sa pagpirma ang Wang Group ay hindi magkukulang sa iyong benepisyo. Salamat. Salamat, Sir Wang. Ginoong Lee, dapat mong pag-isipang mabuti. Nakipagkasundo na ako sa Lingsheng Laboratory. Ginoong Lee, kailangan mong pag-isipang mabuti. Nakipagkasundo na ako sa Lingsheng Laboratory. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng mga pangakong walang laman kay Ginoong Lee. Sa palagay mo ba, maniniwala ba siya sa iyo? Maniniwala kaya? Ginoong Lee, ang hawak ko ay ang eksklusibong kasunduan ng aming Tianchen Pharmaceutical at ng Lingsheng Laboratory. Ako ang mamumuno sa pondo at teknolohiya. Pwede mong tingnan. Imposible. Paano sila makikipagtulungan sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya? Ginoong Wang, ang selyo sa kasunduang ito ay talagang galing sa Lingsheng Laboratory. Kaya, Ginoong Lee, nagdesisyon ka na ba? Ginoong Lee, kung magbabago ka ng isip ngayon, ang pamumuhunan ngayong araw ay... Nakakahiya talaga, Ginoong Lu. Kailangan kong isipin ang kinabukasan ng Lee's Pharmaceutical. Ako ay lubusan ng nag-isip. Nagdesisyon ako na makipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical. Si Boss Lee, pag-isipan mo ulit ng mabuti. Ang Tianchen Pharmaceutical namin sa Haicheng, hindi basta-basta ang puwersa namin. Si Boss Lee, huwag kang mag-alala. Sa tulong ng aming grupo, ang Lee Corporation sa Haishi ay ang pinakamalaking pangalan sa industriya. Hindi ito basta-bastang kumpanya na kayang pantayan. Si Boss Lee, ang desisyon mo ngayon ay napakatalino.
maniwala ka sa akin. Ang pakikipagtulungan sa Wang Pharmaceutical ay tiyak na magdudulot sa iyo ng ibang klaseng pag-unlad. Ang pakikipagtulungan sa Wang Pharmaceutical ang pinakatamang desisyon na nagawa mo. Tigilan mo na. Nagpasya na ako. Makikipagtulungan ako sa Wang Pharmaceutical. Grabe ka naman. Magdudulot ito sa'yo ng matinding pagsisisi. Wang Tianyi, ang negosyo ay parang digmaan. Normal lang ang manalo o matalo. Pero payo ko sa'yo, mag-iwan ka ng puwang para sa sarili mo. Para sa kinabukasan. Lu Chen, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Hindi ko kailangan ng welcome mo. May naghihintay sa akin sa loob. Lu Chen, ngayon ay ang ika-26 na kaarawan ng anak ng Lu Group. Hindi lang sa Haicheng, lahat ng mayayamang pamilya ay magtitipon dito. At ito rin ang pinakamahalagang pagkakataon para magpasikat sa Lu Group. Talagang hindi ka namin papapasukin. Ako, naghanda na ako ng mamahaling regalo para sa anak ng mga Lu. Sa tamang panahon, magiging mabuting magkaibigan kami. At ako ay aanyayahan ko siya na mag-invest sa Haishi Pharmaceutical Alliance. Ha ha ha. Ang aming pamilyang Wang ay patuloy na aangat. At ang Tianchen Pharmaceutical ninyo ang magiging kinain lang namin. Ang lupit ninyo! Paano mo nasabi ng sigurado? Tiyak na magiging kaibigan mo ang binatang ito mula sa pamilya Lu. Magiging kaibigan. Ako ay isang matalinong graduate mula sa Ivy League ng Amerika at ang tanging tagapagmana ng pamilya Wang. At ikaw ay isa lamang maliit na kaibig-ibig na graduate mula sa isang di kilalang universidad. Ano ang iyong ihahambing sa amin na nasa mataas na lipunan? Ha? Mukhang ang pamantayan ni Ji Wang sa pagpili ng kaibigan ay ang edukasyon at katayuan sa lipunan. Pero sa palagay ko, ang binatang ito mula sa pamilya Lu ay tiyak na hindi sasang-ayon sa iyong pananaw. Nakakatawa. Hindi ako kinikilala, ikaw ang kinikilala. Mukhang wala na akong masasabi pa kay Ji Wang. Umalis ka dyan. Pigilan siya. Bakit hindi pa dumarating si Xiao Chen? Malapit nang magsimula ang investment summit. Oo nga. Baka may nangyari sa kanya. Tawagan ko kaya siya? Sige. Bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Baka talagang may nangyari sa kanya. Puntahan ko siya. Ate, samahan kita. Tara na. Ngayon, si Lu Chen at ang kanyang Tian Chen Yao. Talagang bagsak na. Ang galing pa rin niya. Pagbalik pa lang, naayos na agad. Ang laking proyekto. Kung malaman ito ng tito, tiyak na masaya siya. Ngayon, tiyak na panatag ang tatay ko. Hayaan akong pamunuan ng buo ang kumpanya. Hoy tatay, sasabihin ko sa'yo, kanina lang. Wang Tianyi, hindi ba sinabi ko sa iyo na makisama sa Tianchen Yiyao? Bakit mo sinamahan lahat ng kumpanya ng biopharmaceutical pangunahan ang pag-iisa kay Lu Chen? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano? Siyempre, isasama ko ang lahat para kumita tayong lahat. Tatay, sasabihin ko sa iyo. Ako ay malapit na makukuha ko na ang patent ng Lingsheng Laboratory. Ikaw naman, sa bahay ka lang at maghintay ng dahan-dahan para magbilang ng pera. Ikaw na walang kwentang anak. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Lu Chen. Tatay, gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Hindi. Bakit palagi kang kumakampi sa mga Lu? Sa pagitan ninyo may relasyon ba? Anak ba siya sa labas mo? Anak ba siya sa labas mo? Gago ka. Dapat hindi ito na ilalabas sa publiko. Pero ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo, ang pinuno ng Lingsheng Laboratory. Kuya, malapit na ang oras. Tara na, umupo na tayo. Sige na pa, hindi na kita kausap. Magsisimula na ang summit. Ang pinuno ng Lingsheng Laboratory ay kapatid na babae ni Lu Chen. Naku, hindi ko inakala na gagawin ng wangkla ng ganito. Ginoong Lu, sa ganitong oras, nakangiti ka pa? Huwag kang mag-alala. May lalapit sa atin mamaya at hihilinging papasukin tayo. Xiao Chen, magsisimula na ang summit. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Mag-uumpisa na ang summit. Ano ang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumasok? May tao kasing ayaw akong papasukin. Ano? Ano ang sinabi mo? Sino ang ayaw magpapasok sa iyo? Nagbibiro ka ba? Ang summit na ito ay para sa iyo. Inihanda. Kahit sino ay pwedeng hindi pumasok. Ikaw lang ang hindi pwedeng hindi. Ano? Hindi ako nagkakamali, di ba? Ginoong Lu, ang salo-salo na ito ay para sa iyo inihanda. Nagbibiro ka ba? Hindi ba ito ang Lu Group? At Lingsheng Laboratory ang nag-organisa. Paano ito pwedeng para sa'yo?
Ano ba talaga ang nangyayari? Kayong dalawa ang humaharang kay Xiao Chen at ayaw siyang papasukin. Magpadala agad ng tao sa pintuan ng summit. Ako ay tao ng Wang Pharmaceutical. Hahayaan ninyo akong galawin? Ginoong Lo. Hindi ba siya ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel na ito? Ang hotel na ito ay pag-aari ng Lu Group. Kung gayon, siya ay... Itapon ang dalawang nakakaitang bagay na ito. Ihagis palabas. Opo. Xiao Chen, pumasok ka muna. Ako at ang iyong ate, pangatlo ang bahala dito. Mga kagalang-galang na panauhin, humihingi po kami ng paumanhin dahil ang pinakamahalagang tagapag-ayos ng event na ito ay wala pa. Kaya ipagpapaliban muna ang summit ng 20 minuto. Ano ba yan? Bilang host, nahuli pa. Pinaghihintay niya tayong lahat na nakaupo lang dito. Ang yabang naman niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ang pinuno ng Lingsheng Laboratorio. Dapat lang na maghintay tayo para sa kanya. Talagang, ang ganda ng handaan sa kaarawan niya. Balita ko, si Young Master Lu ang nag-iisang anak ng pamilya Lu, kaya sobrang minamahal. Kaya nga, dapat talagang makipagkaibigan tayo kay Young Master Lu. Mag-iwan ng magandang impresyon. Huwag sana magkaroon ng gulo. Pakikuha po natin ang ating host para sa summit, si MS Luyo, para sa kanyang talumpati. Miguel? Pamilyar ang pangalang yan. Parang narinig ko na yan dati. Hindi ba't siya ang pangalawang anak ng pamilya Lu, ang top research professor na si Lu Yue? Hindi ba siya yung... Siya yung pumunta sa welcome party ni Tian Tian, ang pangalawang anak ng pamilya Lu, si Lu Yue. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang head ng Lingsheng Laboratory, si Lu Yue. Ang head ng Lingsheng Laboratory. Ang pangalawang anak pala ng pamilya Lu. Ang kapatid kong lalaki ay nagtayo ng isang kumpanya ng biopharmaceutical. Nababahala siya dahil ang teknolohiyang biopharmaceutical dito sa atin ay malayong malayo sa mga kumpanyang nasa ibang bansa. At sakto naman, ako ay nag-aaral tungkol sa cell genetics. Kaya hiniling niya sa akin na gumawa ng gamot na makakapagpagaling ng cancer o mga sakit na minana. Ang gamot na ito? Si Professor Lu pala ang gumawa nito para sa kanyang kapatid. Ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lu. Sobrang spoiler naman sa kapatid niya. Pinsan. Si Young Master Lu pala ay kapwa natin sa biopharmaceutical industry. Ang ganda! Mula ngayon kay Young Master Lu may common ground na tayo. Para sa atin, napakagandang balita ito. Sa iyong talento at kakayahan, siguradong magiging magkaibigan kayo. Ang kapatid ko ay buong puso'y nagsusumikap na pagsamahin ang mga kumpanyang bioparmaceutico rito para maging isang puwersa at makaahon sa ibang bansa. Hanggang sa aktibo siyang nag-alok ng tulong pinansyal sa ilang mga kumpanya. Pero kanina lang, may nangyaring nakakadismaya. Ang kapatid ko, bilang bida ngayong araw, ay pinigilan pa ng ilan. Sa mismong pintuan ng venue, hindi siya pinapapasok. Sino ba yon? Ang lakas ng loob! Mang-aapi pa sa anak ng pamilyang Lu. Talaga nga, parang naghahanap ng gulo. Ayaw na yata mabuhay. At sa ngayon, siya ay nasa pintuan ng banquet hall. Hindi ba't si Young Master Lu raw ang nakatayo sa pintuan? Bakit ikaw pala, Tito? Anak kang walang utang na loob. Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Anong nangyari? Alam mo pa palang tatay mo ako? Sinunod mo ba ang tatay mo? Kung isang hakbang lang ako nahuli ngayon, ang pamilya nating Wang ay tuluyang masisira sa mga kamay mo. Tay, ano ba talaga ang sinasabi mo? Bakit ka nagagalit ng ganito? Ikaw pa ang magtatanong sa akin, bakit ako nagagalit? Noong ipinagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya, ano ang sinabi ko sa iyo? Sinabi kong makipagtulungan ka sa Tianchen Pharmaceutical. Sinabi kong magkaroon ka ng magandang relasyon kay Lu Chen. Pero ito ang ginawa mo, sa likod ko. Kinontra mo si Lu Chen. Ang galing-galing mo talaga. Ang galing. Akala ko ano na. Yun lang pala yun. Ayaw ko lang talagang makipagtulungan sa kanya. Ano naman? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa iyo sa telepono? Hindi ba malinaw? Wala lang yon sa iyo. Alam mo ba kung sino talaga si Lu Chen? Tay, tama na. Ngayon, pinagsama-sama ko na ang lahat ng biopharmaceutical companies ng HISE para mabuo ang HISE Pharmaceutical Alliance. Pinatalsik ko pa ang kumpanya ng Tianchen. Sa tamang panahon, lulunurin ko ang kumpanya ni Lu Chen. Lulunurin ko. Ganito ang ginagawa ko. Hindi ba ito sapat? Tama siya, Tito.
Si Lucien talaga ang sadyang nagpababa ng presyo, kontra siya sa lahat. Si Cousin, ang siyang namumuno sa pagtulong sa lahat para yumaman. Tama lang ang ginawa niya. Salamat kay Sir Wang na tayo ang alyansang ito natin. Kayong, mga ito. Anak kang walang utang na loob. Inuutusan kitang agad-agad kang humingi ng tawad kay Lucien. Magsusorry ako sa kanya? Bakit ako magsusorry sa kanya? Huwag ka nang magdaldal dito. Pumunta ka na at humingi ng tawad. Alam mo ba kung sino si Lucien? Anong klaseng tao siya? Pumunta ka na. Tatay, syempre alam ko kung sino siya, pero magsusorry ako sa kanya. Ano ba siya sa akin? Ay, mali. Hindi nga siya karapat-dapat maging kalaban ko. Hindi ako magsusorry sa isang taang talunan. Anak ka talaga. Pumunta ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, ang pamilya nating Wang, ay masisira talaga sa kamay mo. Tatay, ikaw, sinuntok mo na naman ako. Bakit mo ako sinuntok? Ikaw talaga ang dapat suntukin. Pumunta ka na at humingi ng tawad. Tara na. Ayoko. Hindi ako magsusorry sa isang taong mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Ayoko. Tumayo ka ng maayos. Lu, kasalanan ko po ito. Hindi ko siya naiturong mabuti. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa iyo. Ji Wang, wag po kayong mag-alala. Wala po kayong kinalaman dito. Si Ji Wang ay gumawa na. Ng kanyang desisyon. Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Anong meron siya? Ikaw. Kasalanan ko lahat. Bata pa siya. Mainit pa ang ulo. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ako ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Ji Wang, napakabait ninyo. Hindi ko iyon iisipin. Pero, sana si Ji Wang ay matutunan kung paano rumespeto sa iba. Dahil sa industriyang ito, walang permanente o walang hanggang panalo. Ang pakikipagtulungan sa Wang, hindi ko na ito pag-iisipan pa. Ngayon, pakisalubong natin ang aking kapatid na lalaki na magsasalita sa entablado. Hoy, nasaan na ang binata ng pamilyang Lu? Kanina pa raw nasa pintuan. Bakit hindi ko siya makita? Si Lu Xing yan. Siya ang aking diyosa. Lu Xing. Ayos ka lang ba? Sila ba ang nambubuli sa iyo? Sabihin mo sa akin, ako para sa iyo. Hindi nila ako magagalaw. Noong nakaraan, gusto ko na sanang itanong sa iyo. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ano ang pakialam mo? Hindi ka welcome dito. Lu Xing, nag-aalala ako para sa iyo. Natatakot ako na maloko kanya, ang taong ito. Mahilig sa karangyaan at napakalalim ng kanyang pag-iisip. Ang salitang ito ay bagay na ibigay sa inyong pamilyang Shi. Lucien, huwag mong isipin na ang pag-imbita ng isang artista ay makakapagbigay na ng suporta sa iyo. Ito ang Luz Group at Lingsheng Laboratory Investment Summit. Hindi ito konsyerto. Mukhang hindi pa ninyo naiintindihan ang bida sa salo-salo ngayong araw. Sino nga ba? Noon ko pa sana kayo itinapon. Pero ngayon, gusto kong makita ang itsura ninyo pagkatapos malaman ang katotohanan. At ikaw, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Sige na, Miss Lu. Umalis na tayo. Ano ang sinabi mo, Miss Lu? Ano siya? Siya pala ang kapatid ni Lu Xing. Grabe, sobrang protective sa kapatid. Sobrang pinoprotektahan siya ni Lushing. Paano posible yon? Paano ka naging kapatid niya? Hindi ako kapatid niya. Ako ang kapatid mo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Fan mo ako. Matagal na kitang gusto. Paano ka naging kapatid niya? Wala akong fan na tulad mo na masama ang ugali. Mahilig magkalat ng chismis at manira. Bulag talaga ang aming Xiao Xuan. Paano kanya nagustuhan na ganyan? Artista na walang moral. Xiao Chen, umalis na tayo. Manager Lu, nagkamali lang po ang anak ko. Nasira ang kontrata ng dalawang pamilya. Kakagaling lang niya sa ibang bansa. Hindi alam ang kanyang lugar. Pwede mo siyang paluin o pagalitan. Huwag mong kanselahin ang pakikipagtulungan. Tatay, ikaw ang talagang nalilito na. Naitatag ko na ang alyansa ng parmasyutiko ni Hai. Ngayon, siguradong makukuha ko ang pondo. Pagkatapos, makukuha ko na ang gamot mula sa Lingsheng Laboratory. Hindi mo na kailangang makipagtulungan sa kanila. Hindi talaga siya kasing level natin. Ginoong Wang, ngayon, hindi ko sinasadya na hindi ka bigyan ng mukha. Si Ginoong Wang mismo ang gumawa ng desisyon. Wala namang problema, di ba? Talagang walang utang na loob. Ikaw, anak mo, sinusubukan kong iligtas ang buhay ng pamilya Wang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tatay, sinaktan mo na naman ako dahil sa kanya. Sige, sasabihin ko sa'yo, kung ngayon ay pipilitin mong makipagtulungan sa kanila, kailangan mong tapakan muna ang bangkay ko bago ka makadaan. Kawawang pamilya mo. Kawawa talaga ang pamilya mo. Naniniwala ka pa sa isang estranghero kaysa sa sarili mong anak. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, kaya kong makakuha ng pondo. Pagkatapos, lulunurin ko ang Tianchen Pharmaceuticals. Ipaparamdam ko sa inyong lahat ang pagsisisi. Nakakatawa. Ito talaga ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa buhay ko. Ginoong Lu, dapat hindi ko ipinagkatiwala ang kumpanya sa kanya noon pa.
Ang lahat ng ito ay pagkakamali ko sa paghuhusga. Ginoong Wang, dahil matanda ka na, balak ko sanang muling makipagkontrata sa'yo. Pero ang ipinakita ni Ginoong Wang ngayon ay talagang nakakabigo. Kaya nagpasya ako na hindi na muling makikipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical. Hindi na ako muling makikipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical. Kahit kailan. Ano? Ayaw niyang makipagtulungan sa amin? Sa hinaharap, luluhod ka para makiusap sa akin? Ah, mali. Kahit lumuhod ka at makiusap sa akin, hindi kita titingnan ng 2 beses. Tumigil kayong lahat. Si Lu Shi yun, ang anak ng pinakamayaman. Presidente Lu, ng Lu Group. Kayong mga nambubuli kay Xiao Chen, kayo na naman. Magandang araw po, Presidente Lu. Ako si Wang Tianyi mula sa Wang's Pharmaceutical. Wang Tianyi. Ikaw ba yung bumuo ng tinatawag na Pharmaceutical Alliance? At tanging ang Tianchen Enterprise ang hindi isinama? Oo, ako nga. Bumuo ako ng HICE Pharmaceutical Alliance upang ang lahat ng kumpanya sa ilalim ng HICE ay magtulungan at magbahaginan. Kaya lumalaki ng lumalaki ang aming saklaw. Maaari po kayong mamuhunan sa amin. Tungkol naman sa Tianchen Pharmaceutical, hindi sila karapat-dapat na sumali sa amin. Tungkol naman sa Tianchen Pharmaceutical, hindi sila karapat-dapat na sumali sa amin. Sir Lu, lalo na sa tulong ng patente ng Lingxing Laboratory, ang ating negosyo ay magiging mas maunlad pa. Tama po kayo, Sir Lu. Ang aming kakayahan ay higit na mataas kaysa sa Tianchen Pharmaceutical. Ang pakikipagtulungan sa amin ang pinakamagandang pagpipilian ninyo. Bakit ninyo inakala na dahil nakabuo kayo ng alyansa, ako ay mag-i-invest sa inyo? Mula nang minana ninyo ang Lu Group, gumawa kayo ng isa't isang himala. Kayo ay isang tunay na henyo. Naniniwala ako na gagawa kayo ng tamang desisyon. Tama ang sinabi mo. Ang mga desisyon ko ay palaging tama. Ang desisyon ko ay... Hindi ako mag-i-invest sa inyo. Ano? Bakit? Sino mang manlalait sa kapatid ko, kalaban ng aming pamilyang Lu. Ate, Sir, Ano? Magkapatid sila. Magkapatid? Si Lu Fei at Lu Chen, pareho silang Lu ang apelyido. Kaya pala, Ngayon, nakakahiya na. Gusto ng Wang's Pharmaceutical na paalisin ang Tianchen Pharmaceutical. Makakuha ng pamumuhunan mula sa Lu Group. Hindi nila alam na magkapatid pala sila. Ngayon, talagang parang naghukay ng bato at sinaktan ang sariling paa. Magkapatid ba kayo? Kung totoo, nakapatid siya ni President Lu. Yung birthday party ngayon? Ang pamumuhunan ngayon. Hindi kaya Mr. Lu. Totoo po bang kapatid kayo ni President Lu? Dati? Bakit hindi mo sinabi? Ang mga usapin sa pamilya naming mga Luano ang kinalaman mo. Lu Chen, totoo bang ikaw ang young master ng pamilya, Lu? Ang apo ng pinakamayaman? Paano posible? Kung apo siya ng pinakamayaman, hindi siya maghuhugas ng plato para kumita ng pang-tuition. Hindi ako naniniwala. Noong nag-aaral pa siya, nag-apply pa siya ng scholarship. Paano siya maaaring maging? Mukhang duda kayo sa pagkatao ni Xiao Chen. Sobra ang pagdududa ninyo. May interes akong sagutin ang inyong mga tanong. Sino mang mangapi kay Xiao Chen, kaming mga ate niya, hindi namin palalampasin. Lalo na ngayon, birthday pa ni Xiao Chen. Ipaalam sa lahat, putulin ang pakikipag-ugnayan sa Wang's Pharmaceutical at sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Xie. Lahat ng kumpanyang kaugnay nila, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. At saka, sa hinaharap, sino mang makikipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical at sa pamilya Xi ay kalaban ng aming pamilyang Lu. Hoy, ano? Ano? Lahat ng mga partner kinansela na ang pakikipagtulungan. Ginoong Wang, anong gagawin natin? Biglang kinansela ng grupo ng Lo ang pakikipagtulungan sa kumpanya natin. Kanselahin ang pakikipagtulungan? Hindi pwedeng kanselahin ang pakikipagtulungan. Kung hindi, magwawakas na ang Xi Group. hindi. Hindi pwedeng kanselahin. Hindi pwede. Lu Chen, mayroon tayong 8 taong pinagsamahan. Napakabait mo, mahal na mahal mo ako. Hindi mo gagawin yun sa akin. Di ba? 8 taon. Sabi ko na nga ba? Nitong mga nakaraang taon, kahit bulag ako, yung 8 taon, para na rin kinain ng aso. Umalis ka dyan. Sinong nag-utos sa'yo na hawakan si Xiao Chen? Lu Chen, sa pagkakataong ito, ako ang nagkamali. Ang mga nangyari noon, mali ako. Pero kung sinabi mo lang ng mas maaga na ikaw pala ang anak ng pamilyang Lu, hindi sana ako nagkaganyan. Sa huli, kasalanan mo rin to, di ba? Ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Buti na lang at hindi ko sinabi sa'yo ang totoo noon. Kung hindi,
Hindi ko makikita ang iyong pagiging mapagmataas at walang pakiramdam na pagkatao. Lu Chen, Alisin mo ang maruming kamay mo. Tian, mukhang magbabago na ang panahon dito sa Haishi. Ang mga Wang, Sheng at Xie, tapos na sila. Bakit kasi sila naghanap ng gulo at sa pamilyang Lu pa napunta? Si Lu Chen ang nag-iisang anak ng pamilyang Lu. Ang pamilyang Lu, itinuturing siyang hari. Ngayon, talagang sumabit sila. Lu Chen, pakiusap, huwag mong itigil ang pakikipagtulungan. Kahit saktan o murahin mo ako, hindi ako magrereklamo. Pasensya na. Hindi ako miyembro ng pamilya ninyong Xie. Wala akong ugali ng pananakit o pang-iinsulto. Ginoong Lu, mali ako dati sa pagtutok sa iyo. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Patawarin ninyo ako, pwede ba? Tama na. Huwag kang magpanggap. Hindi naman talaga totoo ang paghingi mo ng tawad. Nanggagalaiti ka lang dahil hindi ka makapagtanggap. Wala kaming ganoon. Lu Chen, ano ang gusto mong gawin namin para maibsan ang galit mo? Susunod kami sa lahat ng sasabihin mo ngayon. Oo, Ginoong Lu. Gagawin ko ang anumang utos ninyo. Ano ang gagawin? Ginoong Wang, hindi mo ba sinabi kanina na kung pipirma ang tatay mo ng kontrata sa akin, kailangan mo nang tumapak sa bangkay mo? Sinabi mo rin na kahit lumuhod ako sa harap mo para makiusap, hindi mo pa rin ako papansinin? Ginoong Lu, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Pasensya na. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ginoong Lu. Xiao Chen, huwag kang magpadaig sa awa. Hindi dapat palampasin ang mga taong ganito. Tai, tulungan mo ako. Ipagtanggol mo naman ako. Ginoong Lu, sa ngalan ng aking ama, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ginoong Wang, ang respeto sa aking ama na wala na noong paulit-ulit mong iniinsulto ako. Wala na iyon. Lu Chen, handang maglingkod sa iyo ng buong puso. Nakikiusap ako, bigyan mo ang aming pamilyang Xie ng isa pang pagkakataon. Maglingkod? Karapat-dapat ka ba? Huwag mo akong hawakan. Marumi ka. Presidente Lu, luluhod ako para humingi ng tawad. Nakikiusap ako, kahabagan ninyo kami. Pabayaan ninyo ang aming kumpanyang Xie. Ang inyong pamilyang Xie, hindi ba't mahigpit kayo sa pagpili ng kaparehas sa estado? Presidente Lu, si Xi Tian ang nagudyok noon. Maging mapagpatawad po kayo. Tumahimik ka. Nakita na sa CCTV. Ikaw ang sumabit sa waiter para mabuhusan ng alak. Akala mo ba hindi namin malalaman? Presidente Lu, ang ating pakikipagtulungan, maaaring walang tubo sa amin. Nakikiusap ako, bigyan ninyo ang aming pamilyang Wang ng pagkakataong magbago. Chairman Wang, iniinsulto mo ba ako o ang aming pamilyang Lu? Hindi. Tangang-tanga ang aking anak. Nakikiusap ako sa ngalan ng aking matandang butot balat. Tama na. Palayasin ninyo silang lahat. Ayaw ko nang makita ang mga mukha nila. Itaboy ninyo sila. Tao, palabasin ninyo silang lahat. Ayaw kong makita pa sila sa harap ko. Palabasin ninyo silang lahat. Lu Chen, anong kayabangan mo? Dahil lang sa pamilya mo kaya ka nangingibabaw sa akin. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Mamatay? Wala kang karapatang magwala dito. Tao, itaboy ninyo sila. Mula ngayon, huwag nang tumapak sa anumang ari-arian ng Lu. Lolo, Chen, may dala ako para sa iyo. Ito ang iniwan ng nanay mo noon. Ginoong Lu, ako si Xie Jiangguo ng pamilyang Xie. Sa ngalan ng ating pagnegosyo noon, angka. Mga Xie, noon, lumuhod ang tatay mo sa harap ko at nagmakaawa para sa puhunan. Hindi ko siya pinansin. Chen, anong gagawin natin sa mga ito? ang Wang Pharmaceutical, malisyosong kompetisyon, sundin ang legal na proseso. Tungkol naman sa pamilyang Xie, gusto kong iparana sa kanila ang lasa ng pagka-blacklist sa buong internet. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Ang ate ko ay nasa Germany. Ate mo? Mukhang hindi pa ninyo alam. Ang ate mo ay isang sa ibang bansa, umaasa sa pag-aalok ng inumin para makakuha ng mga mapagkukunan sa pananaliksik na academic seductress. Ang mga screenshot ng email na ito, gusto mo bang ipadala ko sa media? Imposible iyan. Tao! Ang mga istorbong ito, palabasin ninyo! Hoy! Hoy! Hoy, Lu Chen. Ginoong Lu. Ang tagal namin naghintay. Xiao Chen, ikaw na ang magsalita sa entablado. Sa wakas, tapos na ang lahat. Pwede na nating ihandaan ang birthday party ni Xiao Chen. Tara na, tara na, tara na. Tara na, Lolo.
Ngayon, nais naming anyayahan ang ating Pangulo ng Tianchen Pharmaceuticals, Lu Chen, na umakyat sa entablado para magtalumpati. Labis akong nagagalak na inanyayahan kayong lahat na dumalo sa summit na ito. Ngayong araw, hindi lamang ako nais magpakilala sa inyong lahat ng isang bagong imbentong iniksyon para sa therapy ng gene. Nais ko ring anyayahan ang mas maraming kasosyo. Nasama-sama nating palakihin ang ating industriya ng biomedikal. Gawing mas malaki, gawing mas malakas, upang malabanan ang mas maraming cancer at sakit na minana. Ito ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay At isa ring hakbang upang ilatag ang pundasyon. Naniniwala ako na ang ating industriya ng biomedikal ay tiyak na lalong lalawak at lalago. Salamat sa inyong lahat. Mag-invest ako ng 20 milyon bilang puhunan para sa proyekto, para sa produksyon at pag-aaral ng gamot. Sa parehong panahon, ito rin ay regalo ko sa kaarawan ng aking nakababatang kapatid na lalaki. Binabati ko siya ng maligayang kaarawan sa kanyang 26 na taon. Mag-invest ako ng 10 milyon para sa aking nakababatang kapatid bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ang laki naman ng ginawa mo. Ito ay mula sa iyong ama at ina, ang Jade Dragon Pendant na iniwan para sa iyo. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Sana ay matupad mo ang hangarin ng pamilya at protektahan ang kaligtasan ng mga tao. Salamat, Lolo. Ang iyong apo ay tiyak na hindi bibiguin ang tiwalang ibinigay. Xiao Chen, maligayang kaarawan. Salamat, Lolo. Salamat, mga ate, tatay, nanay. Tiyak na hindi ko kayo bibiguin sa inyong mga inaasahan. Gagawin kong mas maraming tao ang gumamit ng mas murang at mas epektibong gamot. Mabuti. Xiao Chen. Ito ang Tianchen Pharmaceuticals, ang financial statements para sa nakaraang 3 buwan. Ang kumpanyang itinatag mo para kay Xietian, matagumpay nang naipasok sa stock market. At saka, Chen, ang Shi Group ngayon ay hindi na makapagpigil. Nabangkarote na. Ang usapin ng dating pandaraya sa akademya ni Xietian na ilantad ng malalim. Siya ngayon ay naging buong katatawanan ng industriya ng biomedicine. Matagal nang wala ng koneksyon sa akin si Xietian. Anuman ang mangyari sa kanya, wala akong pakialam. Chen, sobrang sipag mo na. Pwede kang magpahinga. Huwag mong pagod na pagod ang sarili mo. Hindi pa sapat. Gusto kong gawin ang Tianchen Pharmaceuticals. Maging isang kumpanyang panggamot na tunay na para sa masa. Magbigay benepisyo sa mundo. Kung alam ng nanay mo, tiyak na ipagmamalaki ka. Ito ang bagong plano na ibinibigay sa iyo ni Lolo. Plano ng pagpapalawak ng pharmaceuticals sa Timog Silangang Asya. Kailangan ba ng tulong ni Lolo? Hindi na, Lolo. Ako na ang bahala. Pero, pwede ba pahiramin mo ako ng pampasimula? Hay naku, Chen. Nag-uusap pa ng hiram kay Lolo. Kunin mo ang kailangan mo